Maligayang pagbabalik, Miss. Maligayang kaarawan, Miss. Tumayo. Roro, nag-aantay na ang lahat. Magsabi ka ng ilang salita. Ano sasabihin ko? Oh, ituloy ang musika. Ituloy ang sayaw. Buntong hininga. Ruo, magseryoso tayo. 20 ka na ngayon, tuparin ang pagkabatang kasunduan. Pakasalan ang tagapagmana ng pamilyang Shu. Ayos lang? Pagkatapos ng kasal, mag-anak? Hindi pwede. Ang wish ko sa birthday ko ay gumising ng natural araw-araw. Bumangon at kumain pagkatapos magising. 10 putahe bawat pagkain, hindi na uulit. Pagkatapos kumain, matulog ulit. Tapos gumising at maglaro. Maglaro hanggang madaling araw. Taon-taon. Taon-taon. Oo nga. At lalo ka lang gumaganda, hindi tumataba. Pagpalain mo ako. Gawing totoo ang wish ko. Tapos na ba ang seremonya? Matutulog muna ako. Paalam. Miss, Ano? 12 taon na ang nakalipas, namatay ang mga magulang mo sa trahedya. Hindi pa rin kilala ang kaaway. Natakot ang lahat na baka mapahamak ka rin. Kaya, itinago ka nila para sanayin. Ngayon, ibinalik ka namin para maghiganti. Hindi para kumain, matulog, at maglaro. Kung ang espiritu ni na mama at papa, gusto nila na mabuhay ako ng maayos, ang paghihiganti ay masyadong mapanganib. Babae lang ako, payat na braso at binti. Hindi para sa akin. Mabuhay, iyon ang pinakamagandang parangal sa mga yumao. Mabuti ang sinabi mo. Ito pala ang pinoprotektahan mo. Ang dalagang binabantayan ng mahigit 20 taon. Gaano kaya siya kahanga-hanga? Sa totoo lang, isa lang siyang cute na maliit. Sige, kung sapat kang magaling at sapat kang wild, papayagan kitang bumalik, maging sa lang Waywolf Young Master. Ikaw 8,863 na babae. Tumahimik ka. Paano mo nagawang walang respeto sa dalaga? Mga tauhan, kunin ang maliit na cutie na ito. Ngayon na. Ipapakama ko siya sa kama ng Wolf Young Master ngayong gabi. Kung gusto mong saktan ng dalaga, kailangan mong lampasan ang bangkay ko. Lampasan. Ang dalaga ay hindi isang maliit na cutie. Bata pa lang siya. Kailangan niya ng gabay. Dahil ikaw, napaka-protekta mo sa maliit na cutie na ito. Sige, edi mamatay ka bilang kapalit niya. Pinuno. Bao, ayos ka lang ba? Hindi ko inaasahan na may mga panlilin lang pa ang Phoenix Society. Pero okay lang. Sa ilang araw, hulong na ng 5 families. Ang araw para muling ipamahagi ang kapangyarihan. Sa oras na yon, ang Phoenix Society ay walang leader. Hindi sila magtatagal. Ngayon, una kaming aalis. Miss, ayos ka lang ba? Nakakatakot ka. Sinabi ko sa iyo na hindi ligtas dito. Gusto kong bumalik sa probinsya. Ligtas sa probinsya. Miss, huwag kang matakot. Napakalakas ng pinuno. Isang galaw lang at pinalipad si Bao ng 800 metro. Pero hindi ako ang gumawa ng galaw na iyon. Hindi si Pinuno. Sino kaya? Sa mundong ito, isang taong may ganito kalakas na panloob na enerhiya na kayang manipulahin ang hangin para umatake. Si Longma lang ang naiisip ko. Ano? Longma? Ang maalamat na. Bihirang lumitaw. Ang pinakamalakas sa mundo. Si Longma. Wow. Si Longma ay hindi lang makapangyarihan, kundi may hawak din ng pinakamataas na kapangyarihan. Ang kanyang ikasyam na antas na ultimate move, Endless Sea, ay kayang gumamit ng isang patak ng tubig upang tumagos sa mahigit 100 tao. Ito ang kanyang signature move. Nandito talaga siya? Matandang ginang. Lola, ako ang number 1 fan ni Longma. Sabi sa balita, nagbabakasyon siya sa Dalampasigan. Kanina lamang, malamang na masyadong masikip at magulo. May isang nagkataong natumba si Bao. Tama ka, Bayruo. Pinatawag kita para maging tagapagsalita ng Phoenix Society at makipagkita muna sa ilang mga leader para magpamilyar. Ano ang ginawa mo? Wala naman. Nagdiwang lang ng kaarawan ko. Kumain. Nagsaya. Sa loob ng 3 araw, Dragon Head Conference na. Lahat ng pangunahing leader ay naghahati-hati ng kanilang mga teritoryo. Napakawalang ambisyon at tamad mo. At may lakas ka pa ng loob kumain? Ikaw. Lola, Nanay, huwag mong saktan si Ruo. Bata pa siya at walang muwang. Maituturo ko sa kanya ang hindi niya alam. Bayruo, napakawala mong silbi. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang mga magulang mo? kalimutan? Paano ko makakalimutan?
Mabuhay! Nanay, gising! Nanay! Pagkatapos noon, pinadala ako sa bundok para magsanay ng palihim, pero wala akong nakuha kahit isang bakas tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko. Para bang takot silang maghiganti ako, nawala lahat ng mga kaaway ko. Napagtanto ko, kailangan kong itago ang lakas ko at magpakababa para mawalan ng bantay ang mga kaaway ko. At lumitaw sila. Kaya ako, Bairuo, maghihintay at sasaktan kapag dumating ang oras. Dugo ang dapat bayaran ng dugo. Bawat isa sa kanila ay maaaring ang pumatay kay mama at papa. Lola, hindi ko nakalimutan. 20 taong gulang ka na ngayon. Hindi magaling mag-aral. Walang kakayahan sa anuman. Ang haligi ng pamilya Bai hindi mo na kayang hawakan. Sige, kukunin mo ang negosyo ng pamilya Bai bilang dote mo at sasanib sa pamilya Shu. Sa ganitong paraan, masisiguro nating mananatiling buo ang pamilya Bai. Lola, pakiusap pag-isipan muli. Walang kwenta si Bairuo. Paano siya magiging karapat-dapat kay Ziyuan na mula sa marangal na pamilya? Desisyon na, Bairuo. Tingnan mo ang sarili mo. May ambisyon ka ba? Kung kailangan kong magpakasal, sa tingin ko si Fort Braider ay ayos lang. Pwede bang pakasalan ko si Fort Braider? Bini. Ikaw, Imposible. Bairuo, tao ka ba? Mga kapatid mo sila? Bakit? Hindi tayo magkadugo. Sasang-ayon ka ba o hindi? Gusto mo akong mabaliw? Sige, tatanggapin ko ang iyong kaayusan. Sasang-ayon muna ako. Pagkatapos, gagawin ko ito sa sarili kong paraan. At kanselahin ang pakikipagtipan. Si Ziyuan ay matalino at may ambisyon. Simula nang siya ang pumalit sa hall ng makalangit na dragon, ang mga alituntuning itinakda niya ay matatag tulad ng bundok. Tinatawag siya ng lahat na mananagwan. Walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Sa kanyang pamamahala, baka magbago si Bairuo. Kalimutan mo na. Umalis na kayong lahat. Bairuo, si Ziyuan ay akin. Ang posisyon ng kinatawan ng konseho ng Phoenix ay akin din. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka na ngayon. Gusto mo ito? Sige, bilhin mo. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo mo. Gan, Yumuko ka. hindi ako yan. Bakit ako sumunod sa kanya nang hindi sinasadya? 99,900. Bairuo, baliw ka. Walang pera. Kung wala kang pera, bakit ka nagpapakatapang? Sayang ang tulog ko. Bairuo, hindi ka lang basta cute. Ikaw ay isang walang kwentang nagkakala. 3-pointer. Sakto para pumutok sa isang cute. Kalimutan mo na. Hindi ako bababa sa iyong level, mahina ka. Mas mabuting tingnan mo ang kasintahang lalaki na inayos ni Lola, kung para sa akin siya. Binibining Bay, gusto ng matriarka na manatili ka sa aming binatang amo. Pinabigay niya ito sa akin para sa'yo. Ang maalalahanin niya. sino ka? Ako si Bairuo, ikaw si Shu Ziyuan. Nasa bahay ka naman pala? Maliwanag. Siyempre nasa bahay ako. Dali, isara ang pinto. Sige, isara ang pinto. Oy, Ano ginagawa mo? Umalis ka! Sabi ko. Isara ang pinto. pangarap ng bilyong babae. Yun na, okay lang na pangit ka. Pero sobrang sama ng ugali mo. Bye, Ruo. Bakit ka sumisigaw? Sige, umalis ka na. Hindi, nandito si Shu Ziyuan. Kailangan kong magpanggap. Tulong! Bye, Ruo. Sino nagsabi sa'yo na pumasok ka ulit? May 3 mamamatay tao sa labas. May daladalang malalaking kutsilyo. Takot na takot ako. Umalis ka dito ngayon din. Sino itong lalaki? Kilala mo ba siya? Oh, hindi. Marahil ay isang alagang lalaki ng walang kwentang binibini. Maghanap ka ng taguan. Sige, Shu Ziyuan. Bugbugin mo sila. Sige. Ito ay orihinal na para kay Bairuo. Para magsaya sa kanya. Pero ngayon para sa'yo na ito. Parehas lang. Gumamit ka ng lason? Sa wakas, ang pamilyar na amoy. Mayabang, ha? Hindi ba dapat mayabang ka?
Tingnan natin kung gaano kamayabang ngayon. Bairuo, hindi ba dapat walang kwenta ka? Paano ka naging ganito kalakas? Sino ang nagsabing pwede kang magsalita? Magsalita ka! Saan nanggaling ang lahat ng ito? Sige, walang pagsasalita. Inayagan kitang magsalita. Ayaw mong magsalita. Tulungan mo akong maalala mo. Hindi. Magsasalita kami. Lason. Ordinaryong lason lang. Available sa kahit saang palengke. Hindi ako satisfied sa sagot na iyan. Gusto niyong mabuhay? Kung hindi, tumahimik na lang kayo. Gagawin ko na lang mismo. Ikaw, magsasalita ka ba o hindi? Wala talaga akong alam. Ipinadala kami ng pangalawang binibini. Siya rin ang nagbigay ng lason. Viking. Posible kaya na ang pumatay sa mga magulang natin ay si Tio at ang kanyang pamilya? Pwede na ba akong umalis? Sige, umalis ka na. Sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswerte. Hoy, nagkita na naman tayo. Ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Ikaw si Bairuo. Bakit? Bakit ka nagpapanggap na walang kwenta? Kailan ba ako nagpanggap? May problema ba ang mga mata mo? Alam kong takot kang mapansin. Pumayag ka lang sa isang kondisyon at itatago ko ang sikreto mo. Sabihin mo na, anong kondisyon? Gusto kong putulin ang ating kasunduan. Putulin? Sa totoo lang, ayaw kong nakatali sa kasal. At hindi kita gusto. Ang tanging mahal ko ay si Longma. Wala akong ibang pakakasalan, kundi siya. Gusto mo si Longma? Tama. Kahit na maganda ka naman at disente ang martial arts mo at medyo kawili-wili ka, hindi ka makakapantay kay Longma. Iniligtas ko lang ang buhay mo. Huwag gantihan ng masama ang kabutihan. Karapat-dapat ako sa mas maganda. Ito ang kontrata ng kasal. Ikaw, Gusto mong putulin ang kasunduan. Sakto para sa akin. Putulin na natin. pero ako si Xu Ziyuan, ang lalaking gustong pakasalan ng hindi mabilang na tagapagmanang babae. Maging ang pinsan mong si Bai Qing, ang nangungunang sosyalista ng Huaguo, ay baliw na baliw sa akin. At ikaw, madali lang tumanggi sa kasal? Inihahambing mo ako kay Bai Qing? Dahil sa ganyang pag-iisip mo, hindi kita gusto. Ikaw, Kuya, kanina, sobrang takot ko. Dumating ang 3 mamamatay tao. Ang mga kutsilyo nila ay ganito kalaki. Kung hindi dahil kay Xu Ziyuan, patay na ako. huwag kang mag-alala. Nandito kami. Ginoong Xu, maraming tao ngayon na naghahangad sa binibini. Ipinaubaya namin siya sa iyo, pero hindi mo man lang masigurado ang kanyang kaligtasan. Tinakot mo siya ng ganito. Paano ka magiging mabuting asawa sa kanya? Tama, si Kuya ang pinakamahusay. Kuya, ang hina ng mga binti ko. Hindi ako makalakad. Binibini? Kukunin kita at dadalhin sa ospital. Ang babaeng ito ay malandi at mayabang. Paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Gusto pa niyang hawakan ko siya. Buti na lang tinanggi ko ang kasal. Pagkatapos ng pulong ng Dragonhead Council, pupunta ako kay Longma at aamin sa kanya ng harapan. Tapos na ang 10 taong kasunduan. Ang Dragonhead Council ngayon, ayon sa mga patakaran, ay dapat muling gumuhit ng mga saklaw ng impluensya. Gayunpaman, ang pamilya Bai ngayon ay pinamumunuan ng isang maliit na babae at walang kwenta pa. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang maghintay sa kanya. Makatuwiran, ang anak na babae ng Bai ay masyado pang bata at walang muwang. President Wolf, noong buhay pa ang panganay ko, maaari sana niyang pamunuan ang 5 kanlurang konseho. Pero dahil sa pagmamahal bilang kapatid, kusang loob siyang umatras upang ibahagi ang benepisyo sa lahat. Ngayon, hindi ka man lang matiyagang maghintay para dumalo ang aming pamilya, Bai? Matandang bruha, ang mahihina ay inaapi. Ano kung maliitin ka namin? Sa edad mo, mas mabuting mag-isip ka na ng libing mo. Huwag mo akong alalahanin, pero may dugo pa ang pamilya, Bai. Paano mo nagawa, batang lobo, yurakan kami? Dugo? Sino? Yung magandang munting apo mo? Bairuo, ilabas ang gum. Ano bang magagawa ng babaeng iyon? Nakita ko kahapon ng 3 mamamatay tao. Nalason din sila. Ang Phoenix Society ay nalulugi ng pera sa loob ng maraming taon.
kahit ang pinakapangunahing industriya nila ay malapit nang mawala. Sa tingin ko, ang pantalan ng Phoenix Society sa West Long Street ay dapat nasa ilalim ng aking kontrol ngayon. Dahil sinabi ni President Wolf, sa tingin ko, ang mga tindahan ng Phoenix Society sa East Long Street ay dapat lahat ay sa akin. Kayo, sa harap ni Old Madam, bakit kayo nagkakaganyan? Pagkatapos ng lahat, siya ang ating nakatatanda. Gayunpaman, ang katapatan ay katapatan, ang negosyo ay negosyo. Ang inyong pamilya ay bumagsak ng husto, ang mga pangunahing leader dapat ay naayos na ang pwesto. Sobra na kayo. Old Madam, lahat kami ay nagtrabaho sa pamamagitan ng pag-alay ng aming buhay sa pakikipaglaban para dito. Alam ng lahat kung mas mataba ang tupa, mas maraming magkakatay ang naaakit. Young Master, ang tindi ng kanilang pag-aagawan. Bakit wala kang sinasabi? Hintay lang. Bayruo, gusto kong makita kung may tunay kang kakayahan. Ginaganyan ninyo kami dahil lang sa tingin nyo ang pamilya Bai ay parang punong bumagsak na nagkalat ang mga unggoy. Ngunit huwag niyong kalimutan, si Bai Ruo ay nakipagkasundo na sa pamilya Shu. Siya rin ang magiging may bahay ng tahanan ng Shu. Naglakas loob ba kayong maliitin iyon? Si Shu Ziyuan, na demonyo, simula nang pumalit sa pamilya Shu, ay talagang naging napakalakas. Kung talagang nasa likod nila ang pamilya Shu, kung gayon, ang Phoenix Society ay may pagkakataon pa na bumangon. Ziyuan, ang pamilya Bai ay bumabagsak na. Hindi mo naman talaga itutuloy ang kasal na ito, di ba? Ito ay inayos ng mga nakatatanda ng parehong pamilya. Pinahahalagahan ng pamilya Shu ang kanilang mga pangako. Paano niya ito tatanggihan? Old Madam, pasensya na. Si Bayruo at ako ay pinawalang bisa na ang kasunduan. Pagputol ng pakikipagkasunduan. Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Bai Ruo, totoo ba? Totoo, nagkaroon ng putol ang kasunduan noong isang gabi. Ikaw, gusto mo ba akong patayin sa galit? Ziyuan, ang kasal na ito ay pinagkasunduan ng dalawang pamilya. Paano mo naputol ng ganoon lang? Siya ay isang magandang nilalang tinapon. Hindi mo na siya mahahawakan muli. Lola, paumanhin po talaga. Alam mo kung gaano kasama ang apo mo. Ang pagpakasal sa isang probinsyano ay magiging pabigat. Paano pa kaya ang isang tulad kong dragon? Hindi mo ba ako pinahihirapan? Buti na lang, nasira ang sertipiko ng kasal. Tapos na ang kasunduan. At ako, kasama si Miss Bayruo, wala nang koneksyon. Bayruo, munting kapatid, manood ka ng mabuti. Bilang iyong ate, tuturuan kita kung ano ang gagawin ngayon. Sa mga ganitong pagkakataon, ganito mo dapat ito hawakan. Sige, tingnan ko kung paano ka magtuturo. Kuya Ziyuan, may gusto na ako sa'yo mula pa noong bata ako. Ngayon, natapos na ang kasunduan mo kay Bayruo, gusto kitang pakasalan. Hindi na kailangan, Baiching. Ang gusto kong pakasalan ay hindi ikaw. Kuya Ziyuan, pakiusap, isipin mo muli. Hihingi ako ng pahintulot kay Lola. Dadalhin ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Bai bilang aking dote. Sa buhay ko, may minamahal na akong iba. Walang makakapagbago niyon. Bai Jingcheng, talaga namang pinalaki mo ang isang hangal na anak. Bayruo, ano ang karapatan mong tumawa sa akin? Bayruo. Mga tiyuhin, nasaksihan ninyo akong lumaki. Ang tatay ko ang pangalawang pinuno ng Phoenix Society. Kapag naging puno ako ng Phoenix Society, ibabahagi ko ang kita ng Phoenix Society 70% sa inyong lahat. Ano sa tingin ninyo? Bai King, nababaliw ka ba? Gusto mo bang itulak ang pamilya Bai sa hukay ng apoy? Lola, tingnan mo si Bayruo. Kung kaya niyang umupo, hindi siya tatayo. Kung kaya niyang humiga, hindi siya uupo. Kung kaya niyang huminga, hindi siya mag-iisip. Ang isang tulad niya na mamumuno sa Phoenix Society ang siyang magtutulak sa pamilya Bai sa hukay ng apoy. Ikaw, Mga tiyuhin, ano sa tingin ninyo sa aking mungkahi? Baiching, huwag kang tanga. Ang layunin nila ngayon ay ang sakupin ang Phoenix Society. Aba, Ang Phoenix Society ay hindi naman puno ng mga tanga. sige, tigilan na ang kalokohan. Ang Phoenix Society ay nakatakdang mawala sa ilalim ng mundo ngayon. mula nang itatag ito, ang Phoenix Society ay nakaligtas sa hindi mabilang na pagsubok. Palagi naming ginagawang magandang kapalaran ang masamang kapalaran. Mula nang mamatay ang anak ko, ang Phoenix Society ay nasa huling yugto na. Inaasahan ko na ang pagbabalik ni Bayruo ay magpapabuti ng mga bagay, ngunit hindi ko inaasahan na siya. Tapos na ang lahat. Bayruo, kami ay iyong mga nakatatanda. Dahil sa unang pagkikita natin, dapat naming bigyan ka ng isang malaking pulang sobre. Pero sobra kang walang silbi. Ang posisyon ng pinuno ng Phoenix Society ay itinayo sa mga buto. Ikakamatay mo iyan.
Kaya pirmahan mo na lang ang mga papeles at umalis ka. Hayaan mong ang iyong mga tiyuhin ang sumalo ng init para sa iyo. Unang pagkikita, mahal na mga tiyuhin, bakit hindi ninyo ako lubos na kilala? Ako ay napaka-protektibo sa mga bagay na akin. Kung may maglakas loob na humawak ng gamit ko, baliin ko ang kanilang mga binti. Matandang ginang, tingnan ninyo, kayong lahat ay sobrang pinalaki siya. Anong klaseng salita iyan? Tunay nga. Nang sabihin niya iyan, sa aking paningin, siya ay isa ng bangkay. Kung alam ng mga magulang niya na ang maliit na babaeng ito ay mamamatay ng napakabata, sana hindi nila siya itinago noon. Sana isinama nila siya. Mula sa sinasabi mo, kasali ka ba sa pagkamatay ng mga magulang ko? Kasali? Kulang pa iyan. Hindi mo ba naisip kung paano nalaman ng mga mamamatay tao ang kinaroroonan ng iyong mga magulang noong sila ay napakasekreto? Ibinenta mo sila. Tama, nakuha mo. Ako ang nagbenta sa kanila. Noong una, may nag-alok ng $5 milyong para sa impormasyon tungkol sa iyong mga magulang. $5 milyong iyon noong panahon na iyon. Ikaw na kaawa-awa, mabangis na hayop. Noong ikaw ay hinahabol ng mga kaaway, ang ama ni Bayruo ang nagligtas sa iyo. Tinawag kanyang kapatid, isinama ka upang sakupin ang mundo, binigyan ka ng negosyo, at ito ang iyong kabayaran sa kanya. Hoy, huwag mo akong sisihin. Mga bagay tulad ng pera, babae, at kapangyarihan, ang mga ito ay masyadong nakatutukso. Masyadong nakatutukso. Hindi ko lang napigilan. At sasabihin ko sa iyo, para sa mga bagay na iyon, naglagay sila ng maraming pagsisikap sa pagpatay sa iyong anak. Matigas na tanga. Patayin siya. Teka, Ziwan, anong ginagawa mo? maaaring wasakin ng pamilya Bai. Iligtas ang matandang matriarka. Hindi ko kailangan ang peke mong pag-aalala. Kung hindi dahil sa nakatatandang mag-asawa na nagligtas sa akin noon, sana'y namatay na ako kasama ng aking asawa noon pa man. Ang aking anak ay masunurin. Kahit gaano kahirap o nakakapagod, nakikinig pa rin siya sa akin. Ang aking manugang na babae nag-aalaga sa akin tulad ng sarili niyang ina. Sila nag-iwan lamang ng si Bayruo, ang nag-iisang tagapagmana. Dapat ko siyang protektahan at panatilihing ligtas. Lola, ikaw! Mabuting bata, akala ko noong una kung makakamit mo ang isang bagay. Ikaw ang mamumuno sa Phoenix Society. Kung hindi, mag-aasawa ka sa pamilya Shu. Iyon ay magtitiyak ng mapayapang buhay para sa iyo. Hindi mo ba gustong mag-relax? Iyon sana ang nagawa ng iyong nais. Pero, kinansela mo ang kasunduan. Anak, hindi ka na pwedeng maging ganyan kasuplado simula ngayon. Lola, ang pagkansela ko ng kasunduan ay hindi pagsuplado. Ito ay kaliwanagan. Umasa sa bundok, ito'y gumuho. Umasa sa tao, sila'y nabigo. Ang umasa sa sarili ay pinakamainam. Baliw na bata, hindi ko ba alam kung gaano ka kakayahan? Hindi ko ba alam? Mula ngayon, walang pamilya Bai na sumusuporta sa iyo. Hindi ka na pwedeng kumilos ng ganyan kasuplado. Takbo! Takbo sa likod na pinto. Pipigilan sila ni Lola saglit. Harangan ng likod na pinto. Kung may makatakas kahit isa, pupunitin kita. Poprotektahan namin ang binibini gamit ang aming buhay. Wala akong dugo na kaugnayan sa iyo. Walang anumang ugnayan. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganyan? Si dating Pangulong Bai at ang kanyang asawa kinuha ako mula sa tambakan ng basura. Si dating Pangulong Bai at ang kanyang asawa. Iniligtas ako mula sa bahay patayan. Noong mga panahong iyon, si dating Pangulong Bai at ang kanyang asawa kinuha ako mula sa tabi ng bangkay ng aking ina. Kinuha ako. Noong mga panahong iyon, si dating Pangulong Bai at ang kanyang asawa inilabas ako mula sa apoy. Lahat tayo ay maaaring mamatay ngayon. Ngunit si Bayruo, Ay dapat mabuhay. Ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Ang Phoenix Society ay mawawasak. Gusto mong sirain ang aking Phoenix Society? Nagtanong ka ba ng aking opinyon? Ikaw ay walang kwenta. Kailangan ko ba ng opinyon mo? Bayruo, anong oras na ba ngayon? Ikaw ay matigas pa rin ang ulo. Mabuting makinig ka sa iyong lola at tumakbo ng mabilis. Ako ang pinakamalakas na taong nabubuhay. Paano iyon naging matigas ang ulo? Sa akin dito, ang pamilya Bai ay hindi babagsak. Sabi ko, Batang babae, iyong matagumpay na pinukaw ang aking interes. Gusto kong makita anong uri ng bagyo ang maaari mong likhain. Nanay. sige, mabuhay ka. Nanay, gising ni nanay. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Ang pangangaso opisyal na nagsisimula. Oras ng pangangaso. Batang babae, tapos na ang oras mo. Alay, Dito,
Si Leopard ay tinalo ng Phoenix Society at nakahiga sa kama, hindi makagalaw. Inuutusan kitang lipulin ang Phoenix Society at ipaghiganti si Leopard. Oo, sa loob ng 3 segundo, gagawin kong sala ng babaeng ito. Ali, ang pambihirang tagabaril. Alay, Miss, umatras! Siya ang pinakamabilis na baril sa kanluran. Umatras. Gusto kong makita kung saan ka pupunta. Ang huling lalaking nagmayabang sa harap ko ay nakahandusay na. Paano? Paano ito nangyari? Chief Wolf, nakita mo ba iyon ng malinaw? Mas mabilis ba ang kanyang baril? O ang akin? Paano ka naging napakalakas? Bumalik si Leopard noong araw na iyon at sinabi hindi niya nakita kung sino ang nagpatumba sa kanya. Ikaw ba iyon? Hindi mo nakita ng malinaw. Sige, ipakita ko sa iyo muli. Manood kang mabuti. Una, pagsamahin ang iyong chi sa isang bola. Pagkatapos, pisilin ito ng kaunti. Hugugin ang chi maging isang bala. Pagkatapos, kulutin ang iyong daliri para sa isang pitik. At pagkatapos, barilin. Ikaw, paano nangyari yon? Mga tiyo, mga nakatatanda, mga kapatid, lahat. Nakita ninyo ba lahat? Noong araw na iyon, ganito mismo kung paano ko tinumba si Leopard. Hindi masama, di ba? Ikaw. Talaga. Gaya noong nakaraan. Kaya ang pumatay sa Leopardo noong isang araw ay si Binibini. Hindi pala walang silbi si Binibini. Magaling! Itinatago ni Binibini ang kanyang kapangyarihan. Oo. Itinatago ni Binibini ang kanyang kapangyarihan. Itinatago ito. Si, Panginoon, ito si Bairuo. Wala pang 2 araw matapos ang pagkasira ng kasunduan. Yakap-yakap na niya ang lahat ng mga lalaking ito. Nakakahiya. Buti na lang at binitiwan mo siya. Tumahimik ka. Gaano ba talaga siya kalakas? Bakit sa tuwing makakasalubong ko siya, binibigla niya ako? Ang ating Binibini, talagang ang bumalik na tapos na ang kanyang pagsasanay. Hindi lamang siya magaling. Itinatago rin niya ang kanyang talento at iniisip ang galing niya. Mula ngayon, ang ating Phoenix Society, lalo lamang tayong lalakas at hindi na tayo kailangang yumuko sa inyo. alam ko na. Si Bairuo ay nagsanay sa bundok ng napakatagal. Paano siya magiging walang silbi? Ako, matandang babae, ay maaaring mamatay ng payapa ngayon. Mabuhay si Binibini. Bairuo, mabuting anak. Mula ngayon, sa iyo na ang Phoenix Society. Lola, ako ay pumarito ngayong araw para sa 3 bagay lamang. Anong 3 bagay? Una, linisin ang mga traitor. Ayusin ang pamilya. Pangalawa, gusto kong maging pinuno ng lipunang Dragonhead na ito para malaman ninyo kung sino ang boss. Huwag kalimutan kung sino ang tatawaging master. Pangatlo, alamin ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa aking mga magulang at hulihin ang tunay na pumatay. Tumahimik ka, Bairuo. Ano ang nagawa mo? Ikaw lang ay nanakit ng isang utusang lalaki at nangahas ka pang maglista ng 3 gawain dito. Gusto mong maging pinuno ng lipunang Dragonhead? Abol, wala kang respeto sa ibang mga presidente. Sa tingin mo ba sa mundo ngayon, ang marunong lang magbaril ay sapat na? Sabihin ko sa'yo, sa ilalim ng mundo, tungkol ito sa kapangyarihan. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, maaaring magkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Pagkakataon? Ako palagi ang nagbibigay ng pagkakataon. Naiintindihan mo ba? Bairuo, patuloy mo akong itinatabi. Sige, pero nirerespeto mo rin ba ang mga nakatatanda? Minamaliit mo sila. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Dati akong akala na ang babaeng ito ay isang cute na maliit na bagay lamang, hindi siya sineseryoso. Pero ngayon, may mga kakayahan siya. Hayaan siyang mamatay ng ganoon na lang. Sayang. Paano kung bigyan kita ng pera at pabayaan kang umalis? Ano ang masasabi mo? Hindi interesado. Sinaktan niya ako at sinaktan niya si Leopard. At hindi niya nirespeto si President Wolf. Gusto kong patay siya. Patayin ako? Walang galit, pero lahat ng tao dito, sino ang may kakayahan? Ikaw? Talo ka sa akin sa barilan? HMPH. Hindi ako. Pero si President Wolf at lahat ng boss dito, kung magsasama-sama sila, siguradong papatayin ka nila. Kasinungalingan. Ipaghihiganti kita. Bumaba na. Oo. Ang asong walang kwenta ay hindi dapat kumain ng pagkain ko. Mahal kong pamangkin, nawalan na naman ng tauhan ang tito mo. Ikaw ang may kasalanan niyan. Wala iyon, kapatid na lobo. Susunduin kita para samahan siya sa lalong madaling panahon. Mahal kong pamangkin, talagang hinahangaan kita dahil may lakas ng loob ka. Pero kung gusto mong maging leader ng Samahang Ulong Dragon, hindi ka karapat-dapat. Pinapayuhan ka ng tito na umalis ka na lang.
para iwasan na naming gawin ito. Hindi mo alam ang lakas ko. Hindi kita sinisisi. Masama ang ugali ko at ayaw ko nang pumatay. Pero ako ang pinakamagaling diyan. Kaya magtatanong ako sa huling pagkakataon, paano ang bagay ngayong araw? Bigyan ng aking pamilya bay ng paliwanag. Ikaw, iiwan ka naming mag-isa para sagutin mo ito. Bulag ka ba o walang utak? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? President Wolf, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Patayin mo na lang siya. Ako ang magiging kahalili. Ay, Ruo! Ang lakas ng loob mo, nasaktan ako. Oo, ano naman? Kanina, nagpapakatigas ka pa. Pero talo ka naman ng husto. Hindi ba karapat dapat sa'yo iyon? Bayruo, Tio, nakikita kong may kakayahan ka pa rin. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong makipagtulungan sa akin. Kaya pinabuhay pa kita ng ilang minuto. Kung hindi, patay ka na sana ngayon. Wow! Ang suntok na iyon. Hindi ko inakalang mahina pala. Hindi makapaniwalang naging presidente ka. At ito lang ang kaya mo. Ang mas hindi ka panipaniwala ay may 3 pang talunan na tulad ng 1, 2, at 3. Bayruo, anong kabulastugan ang sinasabi mo? Sabi ko, may 3 pang talunan na gaya niyan. Anong tungkol diyan? Nagagalit ha? Eh di lumaban tayo. Tatlong presidente. Huwag mo siyang pakabahin. Patayin mo na lang siya. Anong tapang mong saktan ako? Sige, ire-record ko ito sa phone ko. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Tapos, ipalalaro ko ito sa libing mo. Paulit-ulit. Mas mabuting iligtas ang buhay ng babaeng ito. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya rito. Bata, ipapadala kita sa iyong mga magulang ngayon din. Teka, Ziyuan. Ano? Gusto mo siyang ipagtanggol? si Presidente Bayruoksyong ay nakipaglaban sa 100 mga piling mandirigma at pinugutan ng ulo ang 100 sa kanila. Si Presidente Wolf ay mag-isa na humarap sa 3 buwaya, walang kahit isang gasgas. Si Presidente Snake ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang kakayahan sa publiko, ngunit lahat ng sumubok na patayin siya ay natagpo ang nakabitin sa pader ng lungsod kinabukasan. Ang pinagsamang lakas ng 3 ito ay nakakatakot na lampas sa imahinasyon. Kung lalaban ka sa kanila, tiyak na mamamatay ka. Dapat kang sumuko na lang. Tutulong akong mamagitan. Z1, laging may langit sa itaas ng langit at may tao sa itaas ng tao. Hindi mo ba iyon narinig? Mukha ba akong taong sumusuko? Bukod pa, pinatay nila ang aking mga magulang. Babayaran nila ito ng kanilang dugo. Bayruo, huwag kang matigas ngayon. Tama si Ziwan. Ang 3 ito ay talagang nakakatakot. Ang isang Ginoo ay naghihiganti kahit pagkatapos ng 10 taon. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, Lola. Alam ko ang ginagawa ko. Nagtitiwala kami sa binibini. Bayruo, kung magpapatuloy kang matigas ang ulo, hindi na kita maililigtas. Wala kang ideya kung gaano ako kalakas. Hindi kita sinisisi. Pero ikaw, paano kung pipikitin mo na ang bibig mo? Ikaw, Ziyuan, dahil hindi niya pinapahalagahan ang iyong kabaitan, dapat mo na lang siyang balewalain. Tama, Ziyuan. Ikaw at si Bayru ay tapos na ang kasunduan. Bakit mo pa siya papatulan? Pero si Baiching, siya ay matalino at alam kung ano ang tama at sobra siyang tapat sa iyo. Bakit hindi mo isipin na gawin siyang asawa mo? mayroon na akong nasa puso. Si Longma. Siya ay parang maliwanag na buwan sa langit. Siya ang lahat ng gusto ko. Si Longma ay hindi ka man lang titingnan. Kung gusto man ako ni Longma o hindi, wala kang pakialam. Bayru, matigas ang ulo at hangal ka. Hindi na kita pipigilan. Mahal kong pamangkin, ikaw mismo ang pumili ng landas ng kamatayan. Kapag nakita mo ang iyong mga magulang sa ilalim ng lupa, sabihin mo sa kanila mula kay Tio Wolf, batiin mo sila. Kayong mga tao, pinatay ang aking mga magulang. Ninakaw ang ari-arian ng pamilya Bay, mga lumang at bagong sama ng loob, dugo para sa dugo. Sige, ayusin natin ito. Ngayon, ipapadala ko kayong lahat sa inyong kamatayan. Dahil mapilit kayong maghanap ng kamatayan, huwag nyo kaming sisihin kung bastos kami. Mga kapatid, tayo na, atake. Nakipaglaban mag-isa sa 3 malalaking buwaya. Pinutol ang ulo ng daan-daang lalaki. Mahilig magbitay ng tao hanggang mamatay. Iyon lang. Paano ka naging napakalakas? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay binalaan kita. Huwag mo akong guluhin at huwag makinig. Paano nangyari iyon? Kahit ang 3 avatar na pinagsama ay hindi katapat niya. Sa mundong ito, ang isang taong ganito kalakas ay pwedeng si Dragon Mom lang. Paano naman si Bayruo?
Siya kaya si Dragon Ma'am? Sinasabi ko sa iyo? Ngayon, kahit ano paman, oras na para ayusin ang mga utang sa iyo. Magbayad ng utang. Ibinenta mo ang aking mga magulang noon at pinagdusa mo sila ng sobra. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod ng lahat at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Bayruo, gusto mo pa bang hanapin ang utak? Sasabihin ko sa iyo, matatakot ka hanggang mamatay. Siya ang pinakapangit mong bangungot. Ang kanyang kapangyarihan, wala kang ideya kung gaano ito nakakatakot. Gaano kalakas? Sige, pakinggan ko. Hindi ko masabi ang kanyang pangalan. Ngunit ako ay palaging magiging kanyang pinakamatapat na tagasunod. Kung mangahas kang patayin ako, tiyak na ipaghihiganti niya ako at gagawing impyerno ang iyong buhay. Talaga? Siyempre. Kaya? Natatakot ka, di ba? Kung natatakot ka, bigyan mo lang kami. Ayaw ko kapag may nagbabanta sa akin. Yung utak na sinabi mo, kung maglakas loob siyang pumunta, mayroon akong libong paraan para bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Bayruo, patawarin mo kami. Ang iyong ama ay hindi talaga namin pinatay. Talaga. Hindi kami iyon. E ano? Namatay siya dahil ibinenta mo siya. Kung pipiliin mong huwag magsalita, ang iyong kapalaran ay magiging katulad ng kay Chief Wolf. Sabihin mo kung sino ang nanakit sa aking mga magulang. Hindi ko masabing demonyo siya. Natatakot ka ba sa mga demonyo? Saka, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang mas nakakatakot pa sa demonyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito o ang dugo mo ay dudungis sa altar. Bibilang ako hanggang 3. Hindi ko masabi. Hindi mo masabi, ha? Magsasalita ako. Sa totoo lang, hindi namin nakita ang taong ito. Nagwiwire lang kami ng 90% ng aming kita bawat buwan sa isang account. Ang impormasyon ng account ay nasa aking safe. Ang password ay 60. Maaari mo siyang masubaybayan gamit ang impormasyong ito. Maawa ka, iligtas mo ang aking buhay. Ligtas ka? Noong ipinagkanulo mo ang aking mga magulang noon, naisip mo bang iligtas sila? Pumunta ka sa impyerno. Ling Chuan, suriin mo ang account na iyan. Sundan ang mga pahiwatig at tiyak na mahahanap natin ang utak. Napakagaling ni Bayruo. Posible kaya siyang anak ni Longma? Si Longma ay may tattoo ng dragon sa kanyang likod. Sumilip ka at makukuha mo ang iyong sagot. Lumuhod. Tatay, sinaktan mo ako? Ikaw, munting Sinta. Ang pagsuntok sa iyo ay maliit na bagay lamang. Nanay, ipinanganak ko ang isang rebelding anak na babae. Parusahan mo siya ayon sa nakikita mong nararapat. Huwag mo siyang patawarin para sa akin. Mula sa araw na ito, bawiin kay Bai Ching ang lahat ng kanyang posisyon sa pamilya Bai. Dalhin siya sa Ancestral Hall upang magmuni-muni. Kung wala ang aking utos, walang sino man ang dapat magpalabas sa kanya. Hindi, ayaw kong pumunta sa Ancestral Hall. Lola, alam kong mali ako. Tatay, pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tatay, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Tatay! Tatay, maawa ka, iligtas mo ako! Iligtas mo ako, tatay! Sa ngayon, ang aking sigurado ay na ang lola at ang aking 4 na kuya ay hindi masasamang tao. Si Bai Ching ay parehong masama at tanga. Ang tiyo kong ikalawa ay naging pangunahing suspek. Siya ay malamang na nagpapanggap para sa akin. Ruo, kung ikaw ay talagang ganyan kagaling, paano mo napaluhod ang 3 chairman na iyon? At ang araw na bumalik ka, bakit mo nagpanggap na ang walang silbi? Gusto kong makita kung ang mga tao sa paligid ko ay kaibigan o kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang pumatay sa aking mga magulang ay hindi pa nahahanap. Kailangan kong hanapin sila at ipaghiganti. Ang mga mata ni Bai Ruo, mukhang nakakita na sila ng daan-daang pagkamatay. Umakyat lang siya sa bundok para magsanay ng ilang taon. Paano siya naging napakalakas? Madam, Miss President Xu ay nasa pintuan, humihingi ng pakikipag-usap. Papasukin sila. Madam, naku madam,
Dumating ako upang humingi ng tawad. President Xu, ano ang ibig mong sabihin? Oh, nalaman ko lang ngayon. Ang rebelding anak na si Ziyuan palihim na kinansela ang kasunduan kay Bai Ruo. Oh, galit na galit ako. Kaya dinala ko siya dito agad. Ikaw, rebelding anak, bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Ruo Ruo. Miss Bai, ang pagkansela ng kasunduan ay padalos-dalos ko. Patawarin mo ako. Higit ka pa sa padalos-dalos. Ikaw ay mayabang at nagmamagaling, at matigas ang ulo. Bai Ruo. Huwag kang lumayo. Ako ang lumalayo? Xu Ziyuan, ang kasal natin ay inayos ng mga nakatatanda noon. Hindi kita gaanong pinapansin, pero mayroon akong kahit anong konsiderasyon na isali ang mga nakatatanda at paupuin ang dalawang pamilya para pag-usapan ang pagputol ng kasunduan. Pero ikaw, kahit walang paalam, ibinigay mo lang sa akin ang mga papeles ng pagpapawalang bisa at sinabi mong gusto mong tapusin ito. Parang minamaliit mo ang pamilya Bai. Ngayon, magbibitaw ka ng katarantaduhan tulad ng kawalang hiyaan at inaasahan mong mapapatawad kita? Gaano ka kawalang hiya? Bakit kaya kapag sinasabi niya ang lahat ng ito, dapat akong magalit? Pero hindi ko namamalayan. Nadiin ako sa kanyang kahangahangang aura at nauupos? Siya. Maaaring siya nga ang aking idolo, ang ina ng mga dragon? Ito si Ruo Ruo. Mukha siyang kamukha ng iyong ina. Pati ang tono ng boses ay eksaktong pareho. Talaga, Jishu. Kilala mo ba ng husto ang aking ina? Tama. Ang matandang ito ay isa sa mga suspek sa pagpatay. Oh, siyempre naman. Noon pa man, ako ang nangungunang manliligaw ng iyong ina. Ah, sayang. Hindi niya ako gustong pakasalan. Kaya, wala akong hiya na kinumbinsi siya na pumayag sa isang kasunduan noong pagkabata. Kaya nakikita mo, ang kasal na ito ay pinaghirapan ko. Hindi natin ito maaaring sirain. Pangulong Xu, ano ang tingin mo sa ating Ruo-Ruo? Paano mo basta-basta makakansela ang kasal ng ganyan? Sige, hindi ko na itutuloy ang pagkansela. Naku. Ginang napakatinding mga salita iyan. Oo, napakatinding mga salita. Hoy, Ruo-Ruo, tingnan mo. Itong ipit ng buhok ay minana ng iyong ina. Gumastos ako ng malaki para mabawi ito. Ituring mo ito bilang paghingi ng tawad ni Ziyuan. Ah, ngayon, narinig ko ang nangyari sa pulong ng Dragonhead. Magaling ang ginawa mo. Hindi mo binigo ang iyong mga magulang. Pero habang lalo kang sumisikat, lalo mong kailangan ng matibay na suporta para protektahan ka. Ang pamilya Xu ay handang makipag-alyansa sa pamilya Bai sa pamamagitan ng kasal upang magkasamang manindigan sa hirap at ginhawa. Sana si Ginang at si Ruo ay mabigyan si Ziyuan ng isa pang pagkakataon. Imposible. Wala akong magandang tingin sa iyo. Bai Ruo, talaga kang. Uy, tumahimik ka. Mahal kong pamangkin na si Bai Ruo. Ngayon, basta pumayag ka, ang kasal na ito. Lahat ng ari-arian ng pamilya Xu, 30% ay ibibigay sa iyo. Ang manugang na babae ng pamilya Xu ay maaari lamang maging byuda, hindi kailanman hiwalay. Ano ang masasabi mo? 30% ng ari-arian ng pamilya Xu. Ah, iyan ay bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Ikaw na pasaway? Anong tinatayo mo diyan? Magsalita ka? Kung hindi pumayag si Ruo ngayon, kahit kailangan mong umiyak o lumuhod ngayon, kailangan mong magmakaawa sa kanya na magbago ng isip. Naiintindihan mo ba? Kailangan kong sakupin ang oportunidad na ito upang manatili sa tabi ni Bai Ruo, upang makita ng malinaw kung ano ang nasa likod niya, kung mayroon siyang tattoo na dragon. Bai Ruo? Alam kong mali ako. Mapapatawad mo ba ako? Oh, Ruo, huwag kang magalit. Ipinapangako ko sa iyo, kung mangangahas siyang mangapi sa iyo muli, ako ang unang pumarus sa kanya. Ruo, bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon si Ziyuan? Ang kasal na ito ay talagang isang pambihirang magandang laban. Mula kay President Wolf, nalaman ko ang utak sa likod ng pinsala sa aking mga magulang ay hindi ordinaryong tao. Bakit nasuhulan ang tatlong pangunahing presidente, ngunit sa panig na ito lamang, walang galaw? Ang pamilya Xu tiyak ay hindi kasing neutral ng kanilang itsura, at hindi ganoon kasimple. Hindi ko lubusang maputol ang ugnayan sa kanila. Sige, pag-iisipan ko ito. At Oh, Ruo, tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo, inalagaan mo ng husto ang iyong sarili. Matutuwa ang iyong mga magulang. Wow, tama, basta mamuhay ako ng maayos. May mga taong malulungkot. di ba? Ki. Lady Long, para sa iyo. Sinabi ko sa'yo na subaybayan ang account para mahanap ang utak. Ano ang nahanap mo? Lady Long, nalaman ko na bawat buwan, mayroong mahigit 3 presidente nagpapadala ng pera sa account na iyon.
Ilang pinuno ng sangay ng Phoenix Society lahat ay nagpadala sa kanya ng malaking halaga ng pera. Ang buwan ng resibo umabot sa daan-daang milyon pero hindi namin masubaybayan kung saan napupunta ang pera. Ang taong iyon ay masyadong maingat. Talaga? Daan-daang milyon bawat buwan? Kaya kung ngayon kuputulin ang mga kadena ng supply ng Presidente Snake at Presidente Bear, isa-isa, tiyak na magagalit ang demonyo sa likod galit na galit. Ano sa tingin mo? Kung putulin ko rin ang kanyang pinagkukunan ng pondo, ano ang mangyayari? Natural na kailangan niyang magpakita. Bantayan mo si Beijing Cheng at si Old President Xu. Kung may anumang kakaibang kilos, iulat sa akin agad. Oo. Pasok. Miss Bai, narinig ko kay Lola na konti lang ang kinain mo sa hapunan. Gumawa kami para sa iyo ng masarap. Ang galing! Gutom lang ako. Miss Bai, narinig ko na papakasalan mo pa rin si Xu Ziyuan? Sa tingin mo, gagawin ko iyon? Sa tingin ko, si Xu Ziyuan ay hindi karapat-dapat sa iyo, miss. Sa tingin ko rin. Sa tingin ko, 4 na lalaki ay sapat na. Maglaro ng mahjong minsan. At mag-usap ay maganda. Miss Bai, kung gusto mo, mananatili kami sa iyo magpakailanman. Maganda iyon. 4 na guwapong lalaki na may abs. Hindi ko talaga alam bakit noong inayos nila ang pagkakasundo noong bata. Hindi kayo ang pinili. Hoy, Miss Bai, inaasar mo na naman kami. Miss Bai, siguradong pagod ka ngayon. Masahihin kita sa balikat. Miss Bai, paano kung sumayaw kami para sa'yo? Haha. Hahaha. Bai Ruo, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako sinusundan ulit? Ako ang iyong nobyo. Hindi ba ako pwede sumama? Sabi ko, iniisip ko pa lang. Naiintindihan mo? Wala tayo sa isa't isa. Dahil sinabi mong iniisip mo pa, may pag-asa pa tayo. Bago tuluyang kanselahin ang kasal, ituturing pa rin kita ang nobya ko. Ang ugali niya bakit biglang nagbago? Mukhang hindi siya yung tipo na sumusunod sa tatay niya. Bakit mo ako tinitingnan? Sabi ni Lola. Dito ako matutulog ngayong gabi. Gabi na. Lumabas na kayong lahat. Bai Ruo, hindi mo kailangang gamitin sila para inisin ako. Nasa puso mo ako, alam ko. Paano mo alam kung ano ang iniisip ko? Sa unang araw na nagkakilala tayo, hindi ba nagdala ka ng kahon ng candy sa kwarto ko? Bakit ka tumatawa? Ikaw? Ano ang iniisip mo sa akin? Ano ba? Wala akong maisip. Kinakabahan ka. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Naririnig ko sa damit mo. Huwag mong sabihing pag-ibig. Sa unang tingin? Imposible. May gusto na akong iba. Si Khaleesi yun. Good. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit nung nagtama ang mga mata namin, parang pamilyar siya? Parang si Khaleesi mismo. Nasayang ang pagkakataong makita ang kanyang likod. Kung mahal mo ang isang tao, kailangan mong maging tapat. Yung pink na kahon ng candy ay binili ni Lola. Hindi ko intensyon na pakasalan ka. Hindi ko yan pinlano. Ano? Wala akong pakialam sa'yo? Nadismaya ka? Hindi naman. Ibinigay ko na ang puso ko kay Longma. Siya ay napakakinang. Sinisikap kong maging mas malakas para lang maging karapat-dapat sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gusto mo ng sobra si Longma? Nakita mo na ba siya? Siyempre. Noong araw na iyon, tumayo siya sa sikat ng araw. Kumikislap ang kanyang buhok. Para bang may gintong gilid. Para siyang Diyosa na lumabas mula sa isang pintura. Kahit na may belo siya, nang abutin niya ang sugat ko para benda, noon ko nalaman sa buhay na ito, bukod sa kanya, hindi na ako maaaring mahulog sa iba. Noong madalas akong lumusot pababa ng bundok, talagang tumutulong ako ng masigasig sa mga tao. Hindi ko inakala na siya ay kasama sa kanila. Anong twist ng tadhana? Bai Ruo, kahit na napakahusay mo, hinahangaan kita, pero magkaibigan lang tayo. Hindi tayo pwedeng maging magkasintahan. Gabi na. Matutulog ako sa sopa ngayong gabi. Ikaw na sa kama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasamantalahin. Interesting ka pala. Amo. Bai Ruo, nakita ko ang account na nagtanong tungkol sa bayad natin. Sinundan niya ang landas at maraming bagay ang natuklasan. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa martial arts. Magiging malaking problema siya para sa atin. Masyado akong naging pabaya noon. Akala ko ang pag-asa sa ilang walang silbi na tao ay sapat na para harapin siya. Papuntahin ang ilang senior hall masters na maghanda. Naniniwala ako makikilala nila si Bai Ruo sa lalong madaling panahon. Sino man ang makapagpalamig kay Bai Ruo nang tuluyan ang susunod na presidente ng Phoenix Society. Hindi ako naniniwala, isang babaeng walang pera, walang kapangyarihan, at mabangis ay kayang baguhin ang lahat. Siya ba talaga si Longma? Kailangan lang tingnan ang kanyang likod.
Hindi ko ginawa. Gusto ko lang. Hindi mo ginawa. Kahapon sinabi mo na magkaibigan lang tayo. At ngayon, hinahawakan mo na ako. Manyak. Huwag kang sumigaw. Manyak. Oo, huwag kang sumigaw. Huwag mong sabihin yan. Huwag kang sumigaw. Hayaan mong magpaliwanag ako. Gusto ko lang. Miss, ano ang problema? Okay ka lang? Shu Ziyuan, binastos mo ba si Miss? Paano ko siya mababastos? Gusto ko lang. Bye, Ruo. Sinadya mo iyan. Shu Ziyuan, ang kasunduan mo kay Miss ay hindi pa desidido. Huwag kang mangahas na maging bastos sa kanya. Umalis ka. Hindi ka tinatanggap ng pamilya, bye. Alis. Bye, Ruo. Masamang babae ka. Sinubukan ni Shu Ziyuan na subukan ang pagkakakilanlan ko. Masyado ka pang bata. Miss, dahil gising ka na, bilisan mong magbihis. Kailangan pa nating makita ang mga branch leader ngayon. Nakilala ko na ang chairman. Ilang branch leader lang. Bakit sobrang nag-aalala ka? Iba ito. Ang mga branch leader na ito ay mahahalagang tao sa kani-kanilang sangay. Malaki ang bigat nila sa puso ng mga tao. Kung wala ang kanilang pag-aproba, hindi ka maaaring maging pinuno. Oh, huwag kang mag-alala. Maliit na branch leader lang. Kaya ko ito. Kuya? Kuya? Kung alam mo lang. Ang mga taong ito ay nagtaksil na sa Phoenix Society. Magsisisi ka na hindi mo sila pinatay agad. Miss, hindi ito biro. Sabi ko sa'yo, mamaya, kung may makaharap kang hindi mo alam, magkunwaring nahimatay ka. At dadalhin kita sa ospital. Nasuhulan ko na ang doktor. Tapos sasabihin namin na malubha ang sakit mo at hindi ka maaaring bisitahin sa ngayon. Ang sangay na pupuntahan natin ngayon ay ang West City Branch. Ang branch leader ay si Kui Dashan. Siya ay kilala sa kanyang napakalakas na lakas. Minsan ay nahati niya ang isang asul na bato sa isang hampas ng palad. Siya ay may 300 alagad at napakahigpit sa mga patakaran. Binababaan niya ang henerasyon ng mga kabataan, lalo na ang mga babae. Miss, kailangan mong maging maingat. Mga lalaki? Gusto kong makita kung mas matigas ang kanyang mga kamao o ang aking mga takong. Nandito na ang binibini. Lumapit at bumati sa kanya. Siya ang iyong binibini. Hindi akin. Ako, Kui Dashan, hindi susunod. Isang bata na basa pa ang tainga. Ang tapang mo! Wala ka bang pakialam sa mga alituntunin ng gang? Sinasabi ng mga alituntunin na dapat kilalanin ang pinuno. Aprubahan muna ng 3 bulwagan at aprubahan ng lahat ng 7 bulwagan. Isang payat na batang babae, akala mo na ang pagkatalo sa ilang pinuno ng guild sa isang laban ay makapagpapasuko sa akin. Mangarap ka. Kui Dashan, ano sa tingin mo ang kailangan kong gawin para makuha ang iyong tunay na pagsunod? Sample. Itong mismong malaking bato, Daling Chuan. Kung kaya mong hatiin ito sa isang palakpak, saka ako susunod sa iyo. Iyon lang? Iyon lang. Talaga bang sinabi mo iyan? Itong basaltong bato, kahit na ang pinakamalakas kong alagad, gamit ang palakol upang hatiin ito, ay makakagawa lamang ng mababaw na marka. Kung kaya mong hatiin ito ng isang palad, ako, Kui Dashan, luluhod at yuyuko sa lugar, at mula noon, susundan ko ang iyong pamumuno. Mabuti. Binibini, huwag kang padalos-dalos. Ang batong ito ay basalt, napakatigas. Maliwanag na sinusubukan ka ni Kui Dashan. Nagpakita ka ng bato? Sinisira ko ito gamit ang mga chopstick. Sino ang mas malakas? Mula ngayon, susundan ko ang pamumuno ng binibini. Mula ngayon, susundan ko ang pamumuno ng binibini. Mula ngayon, ang mga alituntunin ng West City Hall ay itinatakda ko. Lahat ng pinansyal na transaksyon ay dapat dumaan sa akin. Kung may gustong gumalaw ng pera, kailangan nila ang aking personal na lagda. Hape, Narito, susunod na laban. Ang kanyang mga galaw. Nakita ko na ang mga ito sa isang lugar. Mukhang pamilyar. ang gang na pupuntahan natin ngayon ay ang Southern City Gang. Ang leader nila, si Chingya, magaling sa double blades. Wala pa siyang nakakalaban na pantay. Naniniwala siya na ang malakas ang namumuno, pero pinahahalagahan niya ang integridad higit sa lahat. Kung magpapakita ka ng tunay na husay, tutuparin niya ang kanyang salita. Susunod kami sa pamumuno ni Miss. Ang mga account ng Southern City Gang mula ngayon ay aking personal na i-audit. Sino siya? Bakit siya napakalakas? Ngayon, ang gang na pupuntahan natin ay ang Northern Mountain Gang.
Ang leader nila, si Lei Genzi, kilala sa kanyang kabangisan. Tinatawag siyang hari ng mga sugarol. Mantanghong, andi alim mo puntos. Miss, hindi ka makakakuha ng mas mataas sa 6B, di ba? Tingnan mo. 63. Hindi ba mas malaki yan sa'yo? Kumbinsido ka na? Sumusuko na ako. Nasa utos mo ako. Hindi mo ba naisip na ang bawat galaw niya ay kahawig ng isang tao? Sino? Miss, ang galing mo. Wala pang 2 oras, napatumba mo ang 3 kuta at napasuko mo ang lahat ng amo. Isa na lang ang natitira, ang Dewey Hall sa kanluran. Ang amo nito ay nag-iisa. Tapat siya sa pangalawang guro. By Jing Cheng. Walang takot. Mas madaling harapin ang demonyo kaysa sa mga alipores nito. Miss, mag-ingat ka lang. Mga kapatid, narito na ang binibini. Ito ba ang binibini? Narinig ko na sinaktan niya ng malala ang mga among wolf, tiger, at lion, at isang beses lang niyang pinabagsak ang 3 kuta. Ganoon ba siya kalakas? Oo naman. Sigurado, malakas siya. Pero ang pamamahala ay hindi lang tungkol sa labanan. Anong ibig mong sabihin, Leng Wuhun? Kinukuwestiyon mo ba ang kakayahan ng binibini? Laging ang pangalawang guro ang namamahala. Kapag may problema, siya ang nag-aayos. Ngayon biglang lumitaw ang binibining ito. Kaya ba niya tayong dalhin sa mas magandang kinabukasan? Hindi ba dapat akong magduda? Wuhun, wag mong sabihin iyan. Si Ruo ay sariling anak ng aking kuya. Kailangan nating suportahan si Ruo. Ang dapat kong mas alalahanin ay ang ating mga kapatid dito. Lahat ay may malalim na damdamin para sa kumpanya. Lalo na't ito ang ikinabubuhay ng lahat. Gaano kalakas ang kakayahan ng tagapamahala? Kailangan naming malaman. Tama, kailangan nating lahat malaman. Ang pangalawang guro ay kasama natin sa napakaraming mahihirap na araw. Noong mga panahong may mga naghahanap ng gulo, ang pangalawang guro ay nagsapanganib ng kanyang buhay. Tinalo niya sila sa kanyang kahangahangang kasanayan sa sugal. Iyan ang paraan kung paano ang ating operasyon ay nanatiling hindi ginagalaw sa lahat ng mga taon na ito. Ruo, huwag mong sisihin si Wuhun. Tumatanda na siya, luma na ang kanyang pag-iisip. Ngunit nag-aral ka sa bundok sa napakaraming taon. Maraming guro ang hinanap ng iyong lola para sa iyo. Tinuruan kanila ng mga kasanayan. Dapat kayanin mo ang maliit na problemang ito. Tama ba? Tito, nilalagay mo ako sa alanganin. Hindi naman. Ruo, napakahusay mo. Ang maliit na hamon na ganito ay hindi dapat problema para sa iyo. Tama? Ang mga dating pinuno ng section ay nag-set up ng mga bitag at nakalagpas ako sa lahat ng iyon. Section Leader Leng, sige. Anong uri ng laro ang iyong itinatakda? Miss, wala akong itinatakdang laro. Isang taya lang. Taya sa ano? Ang aming mga buhay. Tumaya ka ba ng iyong buhay, Chief Leng? Mas direkta ka kaysa sa ibang mga chief. Sabihin mo, ano ang laro? Simple, Russian roulette. Ang baril na ito ay may 6 na silid, isang bala. Maghahalinhinan tayo sa pagpindot ng gatilyo. Leng Wuhen, baliw ka. Paano mo naman pinapayagan ang binibini makipaglaro ng ganoong mapanganib na laro sa iyo? Ling Chuan, kung gusto mong maging boss, kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Kung ang binibini, gusto lang maging bulaklak sa loob ng bahay, mas maganda kung maaga siyang umatras at hayaang ang isang may kakayahan ng pumalit. Pagkatapos, pwede siyang maglaro gamit ang kanyang pera. Oh, Wuhen, hindi tama ang pagsasalita mo. Bata pa ang binibini. Bakit ganoon kalala? Sa aking palagay, kalimutan mo na lang. Chief Leng, handa ka bang tumaya ng iyong buhay laban sa akin? Nagtaya lang ako ng buhay ko para sa kabuhayan ng aking mga kapatid. Binibini, kung gusto mong tumayo sa iyong sarili. Ipakita mo ang iyong tapang. Binibini? Hindi pwede. Ling Chuan, umatras ka. Gusto mong tumaya ng iyong buhay? Ako ang magtatakda ng mga patakaran. Una, ikakarga ko ang baril. Pangalawa, titingnan ko ang bala. Pangatlo, ako ang mauuna. Miss, talagang humanga ako sa iyo. Lagi akong pinalad. Miss, turn mo na naman. Hindi. Hindi natin pwedeng hayaan ang binibini na magsugal kay Leng Wuhen ng ganito. Mabilis na ipaalam sa matandang ginang. Matandang ginang, masama ito. Ang binibini at si Leader Leng
ay naglalaro ng Russian roulette. Maaaring nasa panganib ang kanilang buhay anumang oras. Russian roulette? Oo, matandang ginang. Dapat mong tingnan agad. Matanda na ako. Hindi ko alam kung gaano pa katagal. Ang atensyon sa pag-ataking ito laban sa ilang malalaking lider ay may hindi pa naganap na inaasahan. Ngunit ang susunod ay tiyak. Madaling makipagkita sa hari ng impyerno. Mahirap harapin ang maliliit na demonyo. Kung gusto ni Bairuo na maitatag ang sarili sa Phoenix Society, umaasa sa ugnayan ng dugo at damdamin, o kahit pagpilitan wala sa mga iyon ang gagana. Matandang ginang, pero bata pa ang binibini. Nag-aalala ako para sa kanya. Kailangan niyang malampasan ito ng mag-isa. Kung hindi, hinding-hindi siya makakakuha ng respeto ng nakararami. Maghintay lang tayo at tingnan. Ruo, bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Bakit ipagsapalaran ang buhay mo para sa isang sandali ng krisis? Tiyuhin. Wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Guro Leng, turn mo na. Miss, hindi ko inaasahan na may ganyan kang tapang. May mga nagsabi na wala kang kwenta, pero mukhang mali sila. Ang nakikita mo ay ang gusto kong makita mo. Guro Leng, huwag husgahan sa itsura. Ruo, Guro Leng, sabihin ko, tigilan na natin. Bakit ninyo ipinapanganib ang inyong mga buhay ng ganito? Hindi. Dapat na matapos ang taya na ito. Ano? Paano? Blank pa rin? Ang cylinder ay pinaikot ng 4 na beses. Naiwan ang 2 silid. Ibig sabihin, ang susunod na putok o ang kasunod ay magpapaputok ng bala, 50-50. Hindi. Hindi namin pwedeng hayaang magpatuloy si Miss sa sugal. Kailangan nating dalhin ang old madam dito. Wuking, ano na? Old Madam. Si Ling Chuan ay nagpadala lang ng mensahe na nagsasabing si Miss at si Master Leng ay nagpaputok ng 4 na beses. Lahat ay blank. 2 putok na lang. Ang susunod ay maaaring tumama anumang oras. 2 putok na lang. Hindi. Hindi na ako makapaghintay. Ihanda agad ang kotse. Ako mismo ang pupunta. Sige. Miss, ang 2 susunod na putok. Hindi natin pareho mahuhulaan. Ang kapalaran ng susunod na putok. Pinapayuhan ko kayong huwag gawin ito para lang inisin ako. Huwag ipanganib ang iyong buhay. Oo, Ruo, makinig ka sa iyong tiyo. Huwag ipanganib ang iyong buhay. Sa paraan ng pag-uusap ninyong dalawa, sigurado kayo. Nababarilin ako ng baril? Ruo, nag-aalala lang ang tito mo sa'yo. Kung tutuusin, ikaw ang nag-iisang natitirang dugo ng iyong mga magulang sa mundong ito. Kung may mangyari sa iyo, paano ako makapagpaliwanag sa iyong mga magulang? Sa tingin ko, hindi mo dapat ipagsapalaran ang buhay mo. Pero tumataya ako sa sarili ko. Na sobrang swerte ko. Binibini, pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti. Kahit hindi ko alam kung bakit ka, kumikilos ng napakapangahas. Pero ngayon, kapag pumutok na ang baril na ito, ikaw ang mamamatay. Hindi mo kailangang maging matigas sa amin. Nakakapagtaka naman, Panginoong Leng, bakit lagi mo akong pinipigilan? Sa halip na mag-alala, para sa sarili mo. Maaring ang baril na ito ay tiyak na babaril sa akin? Ginagawa ko lang ito alang-alang sa iyong mga magulang. Pinapayuhan kang maging maingat. Mayroon akong ilang dokumento dito. Ipinapakita nila na, kahit na nagpapraktika sa bundok nitong mga nakaraang taon, madalas kang bumaba para maglaro. At kapag umalis ka, hindi ka na makikita. Ang iyong mga guro ay nagsasabi na wala kang natutunan at walang silbi, walang interes, at wala kang karapatan na maging taong namamahala. Walang natutunan at walang silbi? Walang interes? Panginoong Leng, kilala mo talaga ako sa loob at labas? Kung gayon, tanong ko sa iyo, kung ako talaga ay ganoon, paano ko nakuha ang lahat ng kasanayang ito sa pakikipaglaban? At tungkol naman sa posisyon ng namamahala, kung kaya ko bang kunin ito, hindi para sa iyo ang magpasya. Panginoong Leng, mas mabuting pag-isipan mo ito. Kung pumutok ang baril na ito, at hindi ako mamatay, ano ang gagawin mo? Huwag pumutok! Ruo, ibaba mo ang baril. Nanay, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, magloloko ka lang ba? Ikaw ang tiyuhin ni Bairuo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Nanay? Hindi naman sa hindi ko sinubukan. Talagang hindi ko siya mapigilan. Si Ruo mismo ang gustong magsugal. Bairuo, kalimutan mo na. Tapusin na natin ang taya. Umuwi ka na kasama si Lola. Bairuo. Lola? Kailangan kong maglaro ng round na ito. Ang Phoenix Society ay ang responsibilidad na iniwan sa akin ni nanay at tatay. Ngunit ang responsibilidad na iyon ay hindi isang bagay na maaari mong hawakan sa pamamagitan lamang ng dugo. Kailangan kong makuha ang respeto ng mga kapatid mula sa puso.
Pumunta ako rito ngayon upang ipaalam sa lahat na nakatingin na si Bai Ruo ay hindi duwag. Ah, sige. Sinusuportahan ka ni Lola. Miss, pinanood kita mula sa unang putok hanggang sa pang-apat na putok na ito. Hindi ko naintindihan noong una, ngunit ngayon, sinusuportahan din kita. Sige, magsasama-sama tayo sa kahibangan ngayong isang beses lang. Miss, sinusuportahan kita. Leader Leng, naniniwala ka ba sa tadhana? Hindi ako naniniwala sa tadhana. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Tapos na ako sa sugal. Master Leng, harap sa kamatayan, sasabihin mong hindi ka nagsusugal? Natatakot ka bang mamatay? O baka natatakot ka na ang baril ay minanipula at matutuklasan? Anong ibig mong sabihin? Kapag umiikot ang cylinder, naririnig ko kung nasaan ang bala. Mula nang ikarga mo ito, sa bawat pagkakataong binatak mo ang martilyo, ang mga banayad na tunog ay nagsabi sa akin na hindi ito simpleng laro. Ang baril na ito ay malamang na binago. Kahit paano mo paikutin ang cylinder, ang bala ay laging nasa ika-6 na chamber. Ang iyong tinatawag na Russian roulette ay isang panloloko mula pa sa simula. Bai Ruo, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang pumatay ng tao? Paano nangyari ito? Master Leng, nagplano ka laban sa binibini? Master Leng, sigurado ka na hindi ako susugal o na matatakot ako at aatras. Sa paraang iyon ay maaari mong lehitimong itakwil at kutyain ako. Pero hindi mo inaasahan na muling ayusin ang mga chamber at sirain ang iyong plano, hindi ba? Kaya, alam mo mula pa sa simula, ang aking maingat na bitag ay napakadaling natuklasan niya. Punong Leng, kumbinsido ka na ba? Ang binibini ay mahusay sa kanyang mga plano. Matapang at walang takot. Ako, si Leng Wuan, ay lubos na napahanga. Mayroon bang iba pang nagdududa sa binibini? Ipinapangako ko ang aking katapatan sa binibini lamang. Itong si Bai Ruo, ilang panlilin lang pa kaya ang nasa kanyang manggas? Hindi ba siya isang bata lang? Mayroon bang ilang nakatagong pagkakakilanlan na hindi ko alam? Punong Leng, ikaw ang nagtakda ng patibong na ito. Hindi naman ito ang iyong sariling plano, hindi ba? Magsalita ka. Sino ang nagpapakilos sa iyo sa likuran? Ano, gusto mo siyang protektahan? Sa tingin mo, poprotektahan ka niya? Wuhen, nasa bulwagan ka ng maraming taon, nag-ambag at nagtiis ng hirap. Ngunit ang ginawa mo ngayon, hindi ka na kayang tiisin ng bulwagan ng pagtitipon. Kung magtapat ka ng tapat, ito ang magiging huling gawa ng katapatan mo sa Samahang Phoenix. Oo, Punong Leng. Kung mayroon talagang nasa likod mo, dapat kang magtapat ng maaga. Huwag kang magdulot ng hindi kailangang pinsala. Wala akong utos paninuman. Lahat ng nangyari ngayon ay ginawa ko lang mag-isa, walang ibang sangkot. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam ko na ngayon ako ay binaygo ang matriarch. Ngunit ngayon, talagang wala akong utos paninuman. Tanggap ko ang mga kahihinatnan. Babayaran ko ng aking buhay. Miss, dinurog mo ang bala gamit ang iyong mga kamay. Master Leng, isinugal mo ang iyong buhay para protektahan ang taong nasa likod ng mga eksena. Hindi kita pahihirapan. Sa loob ng maraming taon, nag-ambag ka ng marami sa Phoenix Society. Mula ngayon, tatanggalin ko ang iyong posisyon bilang Hallmaster at hindi ko na ito uusigin. Umalis ka na. Miss, hindi mo ako papatayin. Hindi ko gagawin. Ingat po, Miss. Ako, Leng Wuan, hindi na kita kayang paglingkuran. Hindi lang iyon nakakalungkot. Labis ko rin itong pinagsisisihan. Tigilan na natin ito ngayong araw. Ngunit gusto kong tandaan ninyong lahat, ang Phoenix Society ay walang pagpapatawad sa mga traitor at lalo na sa pagtataksil. Okay lang. Hindi na kailangang maging formal. Umalis ka. Kailangan ko talagang ipaimbestiga ang aking pamangkin. Ling Chuan, kumusta? Hindi kita binigo, di ba? Miss, paano mo ako mabibigo? Ang iyong mga mata, ang iyong tindig, lahat ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng kapangyarihan na naguutos ng respeto. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang Phoenix Society ay tiyak na aangat sa mataas na antas. Tiyakin mo, hindi kita pababayaan. Pero, Kuya Ling Chuan, mayroon pa akong kailangan ng tulong mo. Miss, bakit mo sasabihing abala? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin. Sundan mo si Leng Wuhen?
At tingnan mo kung sino ang kanyang makikilala. Ah? Shh! Hinaan mo ang boses mo. Umalis ka at mag-ingat. Malapit na nating maisara ang lambat. Ang pamilya Bai ba o ang pamilya Shu? Talaga bang siya ang babaeng dragon? Ginoo. Ang personal na impormasyon ni Miss Bairuo ay natagpuan na. Ang mga tala ay nagpapakita na siya ay nasa pag-iisa sa bundok at bihirang bumaba para maglaro. Siya ay may kaunting pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngunit ang babaeng dragon ay biglang lumitaw. 5 taon na ang nakalipas bilang isang mahiwagang pigyera. Mukhang wala silang koneksyon. Si Miss Bairuo ay may masiglang personalidad. Gusto niyang magsaya. Samantalang ang personalidad ng babaeng dragon ay walang awa at mapagpasyahan. Ang kanilang mga estilo sa paghawak ng mga bagay ay magkaiba rin. Ang mga timeline ay hindi tugma. Maaring si Bairuo ay nagtatago lang ng napakahusay? Hindi ba sa tingin mo ay kakaiba? Kakaiba? Ano ang kakaiba? Bairuo, isang binibining pinag-uusapan na walang kwenta. Ngunit pagkatapos bumaba ng bundok, siya ay sapat na malakas upang patagin ang lahat. Narinig ko na sa harap mismo ni Leng Wuhun, dinurog niya ang isang bala sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Iyan ay hindi isang bagay na matututuhan mo sa isang ordinaryong bundok. Ngunit sa tuwing lilito ang babaeng dragon, nagsusuot siya ng maskara. Walang sino man ang nakakita ng kanyang tunay na mukha. Ginoo. Paano mo makukumpirma na siya ang babaeng dragon? Ang babaeng dragon ay may tattoo na dragon sa kanyang likod. Ngayong gabi, ako'y titingnan muli ang kanyang likod. Pasok. Hindi ka man lang nagtatanong kung sino ako bago mo ako pinapasok? Ipinapalagay ni Lola na ikaw at ako ay magbonding. Ang darating upang makita ako sa oras na ito ay ikaw lamang. Akala ko tayo ay naging malinaw na sa mga bagay. Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakatigas ng ulo. At dumating ka pa rin upang hanapin ako. Dumating ako upang kumpirmahin ang isang bagay. Anong bagay? Nagdala ako ng alak para malasing ka, pero naisip ko na masyadong mababa iyon. Tapos naisip ko na baka kapag natutulog ka, pero hindi rin iyon marangal. Ano ba talaga ang bumabagabag sa iyo? Bairuo, ikaw ba talaga ang inang dragon? Anong inang dragon? Ano ang pinaghihinalaan mo? Ang pakiramdam na ibinibigay mo sa akin ay pareho. Kahit na kumilos ka na parang playboy, desidido ka sa iyong mga aksyon. Matapang at walang takot, tiyak na hindi ordinaryo. Idagdag pa ang iyong kamakailang pagpapakita ng iba't ibang kakayahan at kailangan kong pagdudahan ang iyong pagkatao. Ano ang tinatawanan mo? Kung ako talaga ang inang dragon, ano sa iyo iyon? So ikaw ba talaga siya? Gusto mo bang ako iyon? Sinira mo ang ating kasunduan at muntik mong sirain ang aking pamilyang Bai. Mula sa simula ng ating pagkikita, wala tayong gusto sa isa't isa. Gusto mo ang inang dragon. Kaya kung ako talaga siya, natatakot ako na ang iyong lihim na crush ay natapos na noon pa. Bairuo, kung ikaw talaga siya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang ayusin ang pinsalang na idulot ko sa iyo. Lagi akong nasa tabi mo. Ano man ang gusto mong gawin, sasamahan kita. Ano man ang gusto mo, handa akong ibigay. Palagi kitang bibigyan ng pinakatapat na kasama. Ha! Ako na ang inang dragon. Ano ang kailangan ko sa iyo? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan ko ng pagkakataong makasama ka. Sige, sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, hindi ako ang inang dragon. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring magkamali ang aking paghuhusga. Tingnan! Sinabi ko sa iyo na hindi ako, at hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ano ang silbi? Ang iyong mga mata ay hindi maaaring magsinungaling. Ang lakas na dumurog ng mga bala gamit ang mga kamay. Ang karunungan na makakita sa mga pakana ni Leng Wuhen. At kanina, noong binanggit ko, ang inang dragon, ang katahimikan sa sandaling iyon. Isang ordinaryong walang silbing dalaga ay hindi kailanman. Magkakaroon ng ganoong aura. Sabi mo, hindi siya ikaw. Sabihin mo sa akin, mayroon ka ba sa iyong likod isang hugis dragon na marka? Wala. Hindi ako naniniwala. Kung naniniwala ka o hindi, iyon ay iyong negosyo. Kung sino ang gusto mo, iyon din ay iyong negosyo. At ako si Bairuo. Lahat ng iyon ay aking mga kagustuhan at personalidad na gumawa sa akin kung sino ako. Hindi ang anino na iniisip mo. Naiintindihan mo ba? Gusto ko lang ng sagot. Hindi mo ba ako mabibigyan ng kahit na iyon? Kung bibigyan kita ng sagot, tigilan mo na ba ako ng pag-istorbo? Oh. Sige. Maari kitang ipakita sa aking likod. Kung may hugis dragon na pattern. Talaga? Hindi talaga. Hindi talaga siya si Nanay Dragon. Kumbinsido ako. Pasensya na sa abala. Xu Ziyuan. Xu Ziyuan. Sino ang gustong maging anino sa iyong mga pantasya? Hindi ko inaasahan na isang simpleng daya.
ang makapanloko sa iyo. Paano kita napagkamalan? Paano ako nagkamali? Baka galit siya? Niloko niya ako? Binata. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oo, tama. Ayon sa impormasyon, si Nanay Dragon ay kasalukuyang nagbabakasyon sa Country F. Kaya, si Binibining Byro ay tiyak na hindi si Nanay Dragon. Hindi talaga siya si Nanay Dragon. Binata, isang lalaking kagaya mo ay madaling manligaw kay Nanay Dragon. Ngunit iginigiit mong sayangin ang iyong oras sa Byro na iyon. Isipin mo, sa panahong ito, siya ay sadyang o hindi sinasadyang nagbibigay sa iyo ng maling impresyon. Ito ang nagpaisip sa iyo na siya ay si Nanay Dragon. Sa palagay ko, sinadya niya ito. Gusto lang niyang, pagkatapos niyang matulog sa iyo, maging ganap na iyo. Tumahimik ka. Hindi ganon si Byro. Tinatanggihan niya ako. Binata, isang laro lang iyan ng pagpapahirap. Isipin mo, kung gaano kanya tinatanggihan, lalong tila sadyang ginagawa. Iyan ay isang mataas na antas na galaw. Kalimutan mo na. Sabihin mo kay tatay. Hindi ako pumapayag sa kasal kay Byro. Inutusan ako ng Binibini na sundan si Leng Wuhen. Hindi ko inaasahan na makakasalubong si Leng Wuhen na nakita ko siyang tinatawag na Zhou, ang katulong ni Xu Ziyuan, ng may matinding paggalang. Ang katulong na ito na si Zhou ay kahina-hinala. Hahaha, Xu Ziyuan talaga namang pinaghihinalaan na si Bai Ruo ang inang dragon. Si Bai Ruo ay may mga kakayahan, pero paano siya magiging inang dragon? Mas mabuti nang mag-ingat. Kung si Byruo na ito ay talagang may mahalagang katayuan, masisira ang plano natin. Birthmark na hugis buwan. Yan ang sinabi ng Binibini, ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ling Chuan. Kaya ikaw pala. Bai Jingcheng. Ikaw ay ang pumatay sa mga magulang ng Binibini. Kung ako man o hindi, wala nang halaga iyon. Anyway, malapit ka nang mamatay. Ha. Ling Chuan, tigilan mo na ang paglaban. Napapaligiran ang lugar na ito. Hindi ka makakatakas. Ano ang gusto mo? Sa totoo lang, medyo nirerespeto kita. Ngayon may dalawa kang pagpipilian. Isa ang daan patungo sa buhay, isa ang daan patungo sa kamatayan. Alin ang pipiliin mo? Sa iyong mga kamay, kahit pumili ako ng buhay, mas masahol pa ito sa kamatayan. Hindi. Mali ka. Ang pagpipiliang ibinibigay ko sa iyo ay hindi magpaparamdam sa iyo na mas masahol pa sa kamatayan. Sa kabaliktaran, gagawin itong mas maganda ang iyong buhay. Hahaha, Bai Jingcheng. Anong magandang maidudulot ng pagsunod sa iyo? Ikaw ay walang kwenta, basura ka. Ikaw ang pumatay na hinahanap ng Binibini. Tiyak na papatayin ka ng Binibini. Ang binibini. Bakit ba sobrang nakatutok ka sa pagiging tapat sa binibini? Talagang hinahangaan kita, alam mo ba? Kung susumpa ka ng katapatan sa akin, ipinapangako ko na hindi ka lang magiging ligtas, kundi makakabahagi ka rin ng kapangyarihan sa akin sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Bai Jingcheng, tigilan mo na ang kalokohan. Kung gusto mo akong patayin o balatan, gawin mo ang gusto mo. Sa anumang paraan, ang Binibini tiyak na ipaghihiganti ako. Hahaha. Mukhang ang pagpapasumpa sa iyo ng katapatan sa akin, imposible. Tama. Ling Chuan, gusto mo si Bai Ruo? Hindi ba? Ang Binibini ay maganda at mabait ang puso. Anong kakaiba sa paggusto ko sa kanya? Hahaha. Ngunit, hinding-hindi niya pipiliin ang isang ulila tulad mo. Hanggat siya ay nananatiling mataas at makapangyarihan, hindi siya magiging kasama mo. Hahaha. Ngunit, kung tutulungan mo ako, ibagsak siya mula sa posisyon ng leader pagkatapos siya ay magiging isang ordinaryong babae at maaari kang maging kanang kamay ko. Pagkatapos, magkakapareho kayo ng katayuan at maaari kang makasama siya ng lehitimo. Hindi ba maganda iyon? Hanggat nakikipagtulungan ka sa akin, ibibigay ko sa iyo si Bai Ruo. Gustong-gusto mo siya. Hindi ba gusto mo siyang makuha? Isipin mo. Mahahawakan mo siya. Hahalikan mo siya. Makukuha mo siya ng buo. Sa halip na yumuko ka sa kanya sa buong buhay mo. Tumigil ka. Isa lang ang pagkakataon. Ano ang pipiliin mo? Pinipili ko. Yang maganda, masigla, walang pakialam na dalaga. Oo, siya ay sa'yo. Hahaha. Hindi. Hindi siya akin. Siya ay may sariling pagkatao. Ang kanyang buhay ay hindi pag-aari ng sinuman. Bai Jingcheng, kahit na hiwain mo ako ng pira-piraso, tiyak na hindi kita hahayaan na sirain siya.
See? Dahil pinili mo ang sarili mong kamatayan, hihiwain kita ng pira-piraso. Gayunpaman, itong buhay mo. Kailangan kong itago sandali. Ano ang gusto mo? Si Bai Ruo ay dapat nasa daan na papunta rito. Ginagamit mo ako para akitin ang binibini. Hey. Tama iyan. Bai Jingcheng, mali ang kalkula mo. Sina Leng Shui, Afeng, at Wu Qing, lahat sila ay kasama ng binibini. Hindi nila siya papayagang pumunta. Talaga? Ngunit nasa daan na siya. Bai Jingcheng, naglakas loob ka? Kung maglakas loob kang sakta ng binibini, papatayin talaga kita. Sino ang naglakas loob na hawakan si Ling Chuan? Ipapahiwain ko siya ng pira-piraso. Gigilingin ang kanyang buto hanggang maging alikabok. Hahaha. Puro mga talunan. Hindi niya ako mapipigilan. Ginoong Bai. Nandito si Bai Ruo. Miss, bitag yan! Sinadya ka nilang iligaw dito. Pabayaan mo ako. Umalis ka na. Miss, kailangan mong umalis. Ngayon, huwag mo akong alalahanin. Leng Shui, Afeng, Wu Qing. Isama si Miss at lumayas kayo dito. Hahaha. Gusto mong umalis? Pero siya, makakaalis ba talaga siya? Bai Jingcheng, Tama, ako to. Bai Ruo. Ang tapang mo. Dumating ka talaga. Para sa isang hamak na alipin tulad niya. Sulit ba iyon? si Ling Chuan ay hindi alipin. Siya ay pamilya. Kung mangahas kang saktan siya, babayaran mo ito ng 100 beses. Haha, babayaran kita? Naku, ruwa. Naglagay ako ng 100 nakamamatay na bitag dito. Bawat isa ay kayang pumatay sa iyo. Maliban kung mayroon kang 100 at isang buhay. Kung hindi, huwag mo nang isipin na makakaalis kang buhay. Bitag. Miss, pasensya na. Ako ang pabigat sa iyo. Ling Chuan, hindi ka pabigat. Huli na ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magiging ayos ka. At gayon din ako. Mas pinagkakatiwalaan mo ako, hindi ba? Ang nakakataba ng puso. See? Kapag patay na kayong dalawa, ililibing ko kayo sa iisang libingan. Bai Ruo. Alam kong mayroon kang pambihirang kapangyarihan. Ngunit, ang kapangyarihan ng isang tao ay limitado. Si, kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Go. Paano nangyari iyon? Paano ka naging napakalakas? Marami kang hindi alam. Tumapak ka pa ng isang hakbang at papatayin ko siya. Hindi mo iyan gagawin, Bai Jingcheng. Kung pakakawalan mo si Ling Chuan ngayon, baka iligtas ko ang iyong buhay. Iligtas ang buhay ko, mahal kong pamangkin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga taong nakakamit ng malalaking bagay ay walang kahinaan. At ang mga taong pinapahalagahan mo, 1, 2, 3, 4, mabilis na bilang, 4 sila. So, Bai Jingcheng, ano ba talaga ang gusto mo? maglaro tayo red light, green light, Ano ang gusto mo? mga tauhan. Itutok ang inyong mga mata kay Bai Ruo. Kung gumalaw man siya, saksakin ninyo si Ling Chuan at butasin siya. Lakas ng loob mo. Saksak! Amo, Hahaha. dalhin mo ang binibini. Bilisan mo, umalis na. Bai Ruo, hindi ba dapat matapang ka? Bakit hindi ka na lumalaban? Huwag mo akong pakialaman, binibini. Gumalaw muli. Bai Jingcheng. Matandang hayop ka. Ang binibini ay hindi gumagalaw. Tumitibok ang puso niya, umaagos din ang dugo niya. Ang amo natin ay ang galing. Saksak. Doon mismo sa harap ni Bai Ruo. Saksakin muli si Ling Chuan. Tingnan natin kung tumitibok pa ang puso niya. Hahaha. Bai Jingcheng, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Tigilan mo na ang pananakit kay Ling Chuan. Ano ba ang gusto ko? Gusto kitang lumuhod. Hindi. Miss, huwag kang luhod. Miss, kung luluhod ka, mas matindi pa sa kamatayan ang mararanasan ni Ling Chuan. Naghahanap ka ng gulo. Talaga? Paano kung ganoon? Ano ang magagawa mo sa akin? Akala ko mas matigas ka pa diyan. Wala kang espesyal. Paano kung sabihin namin sa kanya na maghubad at makipaglaro sa amin? Sa tingin mo, susundin ba niya? Susunod lang.
Miss, iwan mo ako. Si Afeng ay walang awa at malamig. Patayin mo na ako ngayon. Pagkatapos, kasama si Miss, patayin silang lahat. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging pabigat kay Miss. Amo, Gawin mo. Gusto mo ba talagang makita na may mangyari kay Miss? Gawin mo na ngayon. Talagang tapat ka. Pero Ling Chuan, kung mas ganyan ka, mas lalong hindi ka hahayaan ni Bai Ruo na mamatay. Ngayon, hubarin mo ang iyong damit at lumuhod. Hayaan mong magsaya ang mga tauhan ko. Paano kung tumanggi ako? Kung tumanggi ka, papatayin ko siya. Kapit lang? Binibini. Umatras. Bilisan mo, umatras. Sinusubukan mong tumakbo? Bai Ruo, panalo ka. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Patayin ka? Masyadong madali iyon. Mula nang lasunin mo ang aking mga magulang at ipinagbili mo sila sa kamatayan, nanumpa ako sa langit na hahanapin ko ang may sala at gagawin ko siyang hilingin na mamatay. Bai Ruo, hindi ako mahuhulog sa iyong mga kamay. Ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ako makagalaw. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Bai Jingcheng, mula ngayon, gusto kong manatili kang lubos na may malay sa bawat segundo ng pagpunit ng iyong laman sa paghihirap. Pagagalingin kita, at pagkatapos, sa bawat oras na gumaling ka, gagawin kitang magtiis ng bagong pagdurusa. Ito ang iyong kapalaran. Ma'am, ayos lang ako. Ilang gasgas lang. Pasensya na sa pag-aalala mo. Ang dami mong dugo. Afeng, una, dalhin si Ling Chuan sa ospital. Siguraduhing ligtas siya. Oo, ma'am. May isa pa. Ano yun? Ang katulong ni Xu Ziyuan, si Zhou, may birthmark siyang hugis buwan sa kamay niya. At bago ako nilagyan ng droga, naamoy ko yung amoy na sinabi mo. Ang katulong ni Xu Ziyuan, si Zhou. Sige, ako na ang bahala. Pumunta muna sa ospital. Ma'am. Tara na. May sarili akong plano. Pangalawang anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginawa mo sa mga nakaraang taon? Ano ang ginawa ko? Nanay, hindi ba sinabi sa iyo ni Bai Ruo habang pauwi? Bobo, ang bobo mo talaga. Ang bait sa'yo ng kapatid mo at ng asawa niya. At may puso ka pa ring saktan sila. Ikaw, Malinaw naman na may kakayahan akong magmana ng negosyo ng pamilya. Bakit ako laging pinipigilan? Bakit? Kaya pinatay mo ang mga magulang ko. Tama. Noong araw, hindi dapat ako naging pabaya at hinayaan kang mabuhay. Kung hindi, akin na sana ang Phoenix Society. Ganon ba? Hayaan mong itanong ko sa'yo, dahil hindi mo ako sineseryoso, bakit mo itinago ang pagkatao mo? Ano ang layunin mo? Layunin. Ano ang pakialam mo sa layunin ko? pangalawang anak. Labis mo akong binigo. Binigo? Nanay, mula noong bata pa ako, nagawa ko bang ipagmalaki ka? Si kuya ang lagi mong walang hanggang ipinagmamalaki. Lahat ng ginagawa ko ay mali. Nanay, hindi mo ba naaalala? Anak mo rin ako. Ngayon patay na siya. Lahat ng sa pamilya Bai dapat ay akin. Bakit ko hahayaan ang maliit na babaeng ito na utusan ako? Wala ka ng pag-asa. Iniisip ko sa pulong na ito ng Dragon Head na sakupin ang lahat ng kontrol sa pamilya Bai. Ngunit hindi ko inaasahan na si Bai Ruo ay hindi ang matamis na maliit na babae. Gusto mong mamatay? Sinasabi ko sa'yo, Bai Jingcheng, hindi ganoon kadali. Gusto kong mabuhay ka at tanggapin ang lahat ng parusa ko para sa'yo. Iyon ay 1,000 beses na mas masakit kaysa kamatayan. Mga bantay! Ipadala mo siya sa walang hanggang purgatorio. Pagdaanan niya bawat parusa. Walang hanggang purgatorio. Hindi ba iyon ang ipinagbabawal na lupain na ipinangako ni Longma? Paano mo nakuha ang karapatan? Bakit may karapatan ako? Isipin mo mismo. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Mabuti. Natutuwa akong ayos ka lang. Ang bagay na binanggit mo,
Anong walang hanggang purgatorio? Ano ang relasyon mo kay Longma? Pakiramdam ko pa rin ay hindi pa ito tapos. Ngayon ay hindi pa panahon para ipakita ko ang aking pagkakakilanlan. Si Inang Dragon ang pinakamalakas sa mundo. Ang impormasyon sa kanya ng labas ng mundo bukod sa pag-alam na siya ay napakalakas, ay misteryo lamang. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Ikaw hindi ikaw iyon, hindi ba? Lola, paano ako magiging inang dragon? Nagkataon lamang na nakuha ko ang isa sa kanyang mga simbolo. Kaya ako malayang makokontrol ang purgatoryong walang hanggan. Ah, ganun ba? Ruo, matanda na si Lola. Bagamat sa panahong ito, nagpakita ka ng mga sorpresa. Sa lahat ng dako, nag-aalala pa rin ako sa iyo. Hindi mo kayang harapin ang malaking unos na ito. Muling nagpadala si Pangulong Xu ng isang tao upang ihatid ang abiso ng pagkakasal. Handa na ang handaan. Naghihintay na lamang ng iyong pahintulot. Tingnan mo, Pagkakasal? kung hindi ka interesado kay Ziyuan, tatanggihan ko ito para sa iyo. Sa tingin ko, ang pag-aayos na ginawa mo para sa handaan ng kasalan na ito ay perpekto. Tinatanggap ko ang iyong pag-aayos. Ruo. Ginang Bay, nandito ka pala. Manong Xu, ang handaan ng iyong kasalan ay napakasaya. Siyempre, kailangan nating isama si Ruo sa pamilya. Hindi siya dapat magdusa ng anumang kawalan ng katarungan. Ruo, tama si Lola, hindi ba? Pagkatapos mong pakasal sa pamilya Xu, hindi ka na kailanman maaapi. Ganun ba? Kung ang handaan ng kasalan ay napakasaya, bakit wala si Xu Ziyuan? Ziyuan, itong bata. Sabi niya hindi maganda ang engagement ring na pinili ko. Pinilit niya na siya ang pumili ng pares. Dapat nakabalik na siya ngayon. Talaga? Si Ziyuan ay sobrang tapat. Mabuti, talagang mabuti. Madam Bay, Ruo. Halika, umupo ka sandali. Uminom ka ng alak. Kumain ka ng kahit ano. Sige, inom. Kuya, hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Huwag kang uminom ng sobra. Miss, ayos lang. Ngayon ang malaking araw mo. Bilang iyong pamilya mula sa iyong panig, hindi kita pwedeng biguin. Oo, miss. Dito sa amin, ito ang kaugalian. Sa panahon ng engagement banquet, ang lalaki at babae, kung sino sa kanila ang mas maraming nainom, sila ang mamamahala sa bahay. Para lang sa kalokohan. Ayos lang, lumapit ka, uminom. Ruo, kumain ka. Salamat. Napakaganda. Naghiganti si Ruo sa kanyang mga magulang at sobrang may kakayahan siya at naayos na ang kasal niya. Walang hanggan ang kinabukasan. Oo. Ang mabigat na bato sa aking puso, sa wakas ay naalis na. Madam Bay, kung ang mga magulang ni Ruo ay buhay pa, makikita ang eksena ngayon. Sila kaya ay masaya o malungkot? Sa tingin ko masaya. Pagkatapos ng lahat, ang engagement na ito ay inayos mo kasama nila. Talaga? Sobrang tiwala sa akin si Madam Bay. Halos hindi ko na kaya. Ruo, pagkatapos mong pakasalan ng pamilya Xu, hindi ka na pwedeng maging pabaya. Pero wag mong i-underestimate ang sarili mo. Bay Ruo, takbo! Ngayon ay hindi engagement banquet. Ang tatay ko at ang iba ay papatayin ka. Old Xu, ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig mong sabihin? Ang sinabi ng anak ko, hindi ba sapat na malinaw iyon para patayin kayong lahat? Bakit? Kami, ang pamilya Bai, walang sama ng loob sa iyo. Gusto mo pa ngang pakasalan si Ruo upang maging manugang mo? Ikaw? Lola, mula sa simula pa lang, ang bastardong ito ay naglayon na mamatay ako. Tama iyan, matandang bruha. Hindi ka kasing talino ng apo mo. Ang anak mo ay nagpakasal sa babaeng pinakamamahal ko, na ginawa akong isang talunan, pinagtatawanan. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Alam mo, tinawag ko ang anak mong kapatid. Pinanood ko siya araw-araw na nagpapakita ng pagmamahal sa aking minamahal. Gustong-gusto ko siyang patayin. Iyan ang naisip ko at iyan ang ginawa ko. Kaya pinatay mo ang mga magulang ko? Ako iyon, Bay Ruo. Dapat mo akong maalala, di ba? Noong panahong iyon, ang mga magulang mo. Nang tumakas sila kasama ka, nakita mo ang birthmark sa kamay ko. Siyempre naaalala ko. Sa lahat ng mga taon na ito, iniisip ko kung paano ka papatayin. Hayaan mo akong mamatay. Katawa-tawa, matandang Pangulong Xu. Gusto niya akong patayin. Gusto mo akong patayin? Hindi siya karapat-dapat. Assistant Zhu. Noong una, may naiwan ka. Sa pagkakataong ito, siguraduhing matapos. Huwag kang mag-alala, matandang Pangulong Xu. Ang Silver Blade ay gagawa nito. By Ruo. Noong una, nagplano ako ng matagal. Sa wakas, napatay ko ang iyong ama. Akala ko magagamit kita para takutin ang iyong ina na sumunod sa akin. Hindi ko inaasahan na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa sumuko. At bago siya mamatay, nilason niya ako. Ito ay nagdulot sa akin sa loob ng maraming taon na makaranas ng hindi matiis na sakit tuwing gabi. Kailangan kong bumalik sa dilim. Tay, paano ka naging ganyang tao?
Kaya, si Bai Jingcheng ay isa lamang iyong pambayad, ginamit para dayain tayo. Ang totoong pumatay ay ikaw. Tama. Si Bai Jingcheng ay isa lamang kong tauhan. Inilagay ko siya roon para lamang lituhin kayo. Noong una, mahigit 10 taon na ang nakalipas, maaari na sana kitang patayin. Pero hindi ko kinaya. Dahil ikaw at ang iyong ina ay magkamukhang husto. Hindi akalaing ang matandang babae ay talagang itinago ka sa akin. Hindi kita mahanap kahit saan. Naghintay akong desperado para lumitaw ka. Alam mo ba noong araw na bumaba ka mula sa bundok, nakita kita sa wakas. Alam mo ba, nasiyahan ako ng labis na halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pakiramdam ko, nakikita ko ang nanay mo noong 20 taong gulang. Matapos mangisda ng matagal, sa wakas ay kumagat ang isda. Bayruo. O Bayruo. Nagdala ka sa akin ng napakaraming sorpresa. Pinagkunwari mo ako sa lahat ng ito. Pero ngayon, ayoko nang maglaro. Lahat ng kumakampi sa pamilyang Bai ay mamamatay. Tungkol naman sa iyo, itatanim kita sa isang florera at hahangaan ka araw-araw. Gusto mo akong itanim sa florera? Tingnan natin kung kaya mo ang kailangan. Bayruo. O Bayruo. Alam ko na mahusay kang mandirigma. Ngunit ngayon, nagtayo ako ng bitag sa pamamagitan ng piging na ito. Sa tingin mo makakaalis ka? Ang alak na ininom mo, nilason ko lahat. Bayruo, ang pagkain na kinain mo, nilason ko rin iyon. Ngayon, bibigyan ko kayo lahat ng isang madugong kasal na hindi nyo makakalimutan. Matandang bastos. Karumal-dumal ka. Ilang taon ko nang itinatayo ito. Naghihintay sa araw na ito. Patayin silang lahat. Si Bayruo lang ang itabi. Sino ang maglalakas na hawakan sila? Xu Ziyuan, tumabi ka. Tatay, huwag kang magpatuloy sa paggawa ng pagkakamali. Uulitin ko, tumabi ka. Paano kung hindi? Papatayin mo rin ba ako? Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ikaw ay isang ampon lamang. Sa mundong ito, maliban sa ina ni Bayruo, walang babaeng karapat-dapat na magsilang ng aking anak. Pinahalagahan kita sa lahat ng mga taon na ito. Ikaw ay naging mapagmahal sa magulang at may kakayahan. Ngayon, bibigyan kita ng daan palabas. Ipagpapatawad ko ang iyong pagsuway ngayon. Hindi ako aalis. Ang aking moralidad at konsensya ay nagsasabi sa akin na kailangan kong makialam ngayon. Siya. Isang masuwaying tau-tauhan ay walang silbi. Pagkatapos ay ipapadala muna kita sa impyerno. Patayin. Papatayin mo pa ba ang isang anak na pinalaki mo ng napakaraming taon? Baliw na baliw ka. Mas baliw na mga bagay ay darating pa. Kung ayaw mo ng isang malungkot na kamatayan, sumuko ka na. Ipinapangako ko sa iyo, isang buo na bangkay. Kung hindi, ang aking mga tauhan ay magpapatayan ng walang habas. Presidenteng Xu, sigurado ka ba? Na kaya mo akong patayin? Bayruo, kailangan mong maunawaan. Nalason ka. Dahil ngayon ang piging ng kasunduan. Hindi ka nagdala ng maraming tao sa oras na gawin kitang isang florera. Kahit na mapansin ng iyong mga tauhan ang nangyayari, patay na silang lahat sa aking kamay. Labanan natin siya. Kuya, hindi na kailangan siyang labanan. Bayruo, sa ganitong oras, nagpapakitang gilas ka pa? Alam kong nakakahuli ka ng bala gamit ang kamay, pero isang bala laban sa 100, 1,000, iba, yon. Ano ang tinatawanan mo? Tinatawanan kita. Alam mo kung gaano ako kalakas. Pero sinubukan mo pa rin akong galitin. Ang mga tao ay laging nagbabayad para sa kanilang kawalan ng pananaw at pagkabulag. Ano? Wala akong pananaw at bulag? Hayaan mong makita ko kung anong kakayahan mo ngayon. Ang aking kakayahan, ipapakita ko sa iyo ngayon. Noong araw, nakita ko ang aking mga magulang na namatay ng malungkot sa harap ko. Wala akong magawa sa oras na iyon. Tahimik akong nanumpa. Hahanapin ko ang kaaway at pagbabayarin siya ng 100, 1,000 beses. Ngayon, sa wakas, ay kaya ko na ipaghiganti sila. Paghihiganti? Bayruo, nakatayo ako sa harap mo ngayon. Ano ang magagawa mo? Nanay, tatay, ito ang inako ko. Para sa inyo ang unang utang. Susunod ang pagtutuos. Ito ay. Chairman Xu, hindi mo ba ipinangako sa akin ang isang dugong kasal? Ngayon, gagawin ko itong iyong libing.
Barilin! Imposible. Maaaring pinaghihinalaan mo ba ako palagi? Hindi masama, hindi ka bobo. Kailan? Kailan ako nagkamali? Magaling ang ginawa mo. Pero Chairman Shu, isipin mo, kung talagang pinahahalagahan mo ang kasunduang ito, alam na ang tatlong chairman ay pinahihirapan ako. Bakit walang tanda mo sa pagpupulong ng mga pinuno? Kaya mula sa sandaling iyon, nagsimula akong maghinala sa iyo. Pagkatapos noon, ito'y para lang nakikipaglaro sa iyong laro, sumusunod sa iyong pamumuno, at ginagampanan ito. Si. Magaling. Ginamit mo ang aking laro laban sa akin. Bayruo, minamaliit kita. Ngayon, turn mo na. Bayruo, gusto mo akong patayin? Masyado ka pa berde. Tingnan natin kung ano pang laban ang nasa iyo. Sinasabi ko sa iyo, 4 na malalaking pangkatin ang nasa ilalim ko. Halos 100,000 tauhan ang kabuuan. Lahat ay naghihintay sa labas ng lungsod. Kung may mangyari sa akin, sasalakay sila at lilipulin ka. Talaga? Ganoon ka hanga-hanga? Sa tingin mo, paalala ko lang, sa nakaraang 10 taon, militar, negosyo, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, nagawa ko na silang gawing isang kuta na hindi masisira. Bayruo, ano ngayon? Lola, huwag kang mag-alala. Tatawag ako. 4 na pangkatin ni Old Shu Armas, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, at negosyo lahat ay mawawasak. Wala ni isang matitira. Nagpapalakas ka lang. Bayruo, sa tingin mo ba ang isang tawag ay makakatakot sa akin? Isa ka lang babae na nagsasanay ng martial arts sa bundok ng mahigit 10 taon. Isang pangahas na bata. Alam mo ba kung ano ang kapangyarihan? Ano ang ibig sabihin ng estado? Sa tingin mo ba ito ay laro? Isang tawag makakasira ng aking 10 taong pundasyon? Bakit hindi natin subukan at tingnan? Subukan? Hindi nabanggitin ng iba. Ang 4 na pangkating ito ay lahat ng aking mga tapat. Sumusunod sila sa akin. Sila ay nilagyan ng mga pinakabagong armas. Maaari mong sabihing matatag sila tulad ng bato. At sa tingin mo, karapat-dapat ka? Huwag kang magpanik. Darating din ang iyong turn. Ang iyong 4 na tiniente ay maghihintay sa iyo sa daan patungo sa kabilang buhay. Hindi ka mag-iisa. Ang lakas ng loob mo? Bakit wala pa akong nakikitang aksyon? Huwag kang magmadali. Maghintay ka lang ng 3 segundo. Ano? 3 segundo? Bayruo, talagang naisip ko may tunay kang kakayahan. Nagpapalakas ka lang para pahabain ang oras. Kailangan ko bang magbilang para sa iyo ngayon? Sige. Ano ang problema? Wala pa ring palatandaan ng anumang aksyon. Matandang Shu, masamang balita. Biglang sinalakay ang kampo namin ng isang malakas na pag-atake. Hindi namin alam kung sino sila, pero lahat sila ay mahusay na sinanay at maayos ang kagamitan. Hindi namin sila napigilan. Ang armadong kampo ay ganap na nawasak. Lahat ng mahahalagang miyembro ng negosyo ay nahuli. Ang sistema ng kalusugan at edukasyon ay ganap na paralisado. Sabay-sabay silang kumilos sa loob ng 3 segundo at kaming tuluyang naalis. Matandang Shu, kailangan mong mag-isip ng paraan. Imposible. Talagang imposible. 3 segundo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Agad mong. Hoy, matandang Shu, sabihin mo sa iyong boss na si Bayruo na ang gawaing ibinigay niya sa amin tapos na, ang pamilya Shu ay nawasak. Paano ito nangyari? Ang pundasyon ng aking kayabangan sa harap ni Bayruo ay napakadaling nawasak. Isang tawag mula sa kanya at tapos na ako. Hindi ako umasa sa tawag, kundi sa 20 taon ng puot. Maaari sana akong maging isang masayang dalaga na masayang lumaki sa pagmamahal ng aking mga magulang. Pero ikaw, sinira mo lahat. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 20 taon ng pagtitiis, hinintay ko ang araw na ito. Ngayon, ipapadama ko sa iyo kung ano ang tunay na pakiramdam ng pag-iisa. Bayruo. Akala mo tapos na to? Masyado kang walang muwang kahit wala ang mga iyon. May hawak pa akong mas malakas na baraha. Sabihin mo, anong baraha? Sasabihin ko sa iyo, nakipag-ugnayan na ako kay Longma at ipinatawag ko. Si Aki, ang kanyang tagapag-alaga. Ang kanyang impluensya ay sumasaklaw sa buong mundo. Kaya niyang takpan ang langit gamit ang isang kamay. Kapag dumating si Aki, sa isang salita lang niya, lahat ng pangkatin sa South City ay kakampi sa akin. At ikaw ay isang ulilang babae lang. Kahit may mga pakanaka, ano naman. Gaano kalaking alon ang kaya mong gawin? Ang handaan ngayon ay ang lugar ng iyong pagkamatay. Longma, iyon ba? Ang pinakamahiwaga at makapangyarihan, kahit ang maharlikang pamilya ay gumagalang sa kanya, na mitikal na figura. Nakipag-ugnayan talaga siya sa kanya. Si Longma ay ang kanyang suporta? Ano ang gagawin natin, Miss? Si Longma ay napakalakas. Kung talagang susuportahan niya ang pamilya Shu, hindi natin sila mapipigilan. Takot, ha? Huli na.
Sinira mo ang lahat ng maingat kong inayos. Ngayon, gusto kitang sa masayang handaan na ito. Maramdaman ang lasa ng pagnanais na patay ka na. Talaga? Nakipag-ugnayan ka kay Longma? Siyempre, Natatakot akong mabibigo ka. bye, Ruo. Minaliit mo ako, ang kapangyarihan sa likod ko. Si Guardian Aki ay nasa daan na. Darating siya rito sa loob ng wala pang 10 minuto. Kaya maghintay ka lang at magmakaawa ka. Ganun ba, Guardian Aki? E di maghihintay ako at manonood. Ano? Naglakas loob kang tawagin si Guardian Aki sa pangalan? Tapos ka na. Talagang, tapos ka na. Dumating na si Guardian Aki. Guardian Aki, sa wakas, narito ka na. Ang babaeng ito. Siya ay walang awa. Sinira niya ang 4 kong elite unit. At balak niya akong saktan. Nakikiusap ako. Lipulin mo sila. Itinuturing mo ba akong personal mong bodyguard? Hindi ako maglalakas loob. Pero minsang sinabi sa akin ni Inang Dragon na tuwing nasa problema ako, magpapadala siya ng tao. Nagpadala nga ako ni Inang Dragon, pero hindi para suportahan ka. Ano? Alam mo ba kung sino si Inang Dragon? Sino? Ang iyong nasasakupan na si Aki ay nagbibigay pugay kay Inang Dragon. Siya si Inang Dragon. Ano? Longma? Tagapangalaga ni Aki? Ano ang tawag mo sa kanya? Bakit mo ako sinaktan? Pambihira ka. Wala kang respeto kay Longma. Tatanungin mo ba kung bakit kita sinaktan? Siya si Longma. Siya talaga si Longma. Hindi, imposible. Malinaw na siya ay. Ano? Akala mo magsisinungaling ako? Tapos na. Wala na. Sulawizang. Malinaw kong sinabi sa iyo na huwag kang makialam sa akin. Pero hindi ka nakinig. Hindi ka naniwala sa akin. Alam ko na mali ako. Bye, Ruo. Longma, alam ko na mali ako. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Gusto mo bang maging aso ko? Pero hindi ka sapat na cute para sa akin. Shulaw Huizang. Lason mo ang aking mga magulang. Ninakaw mo ang ari-arian ng aking pamilya. Mahigit 10 taon akong naghintay para sa utang na ito. Lahat ng mayroon ka, sa wakas ay sinira ko na lahat. Ngayon ang iyong buhay na lang ang natitira. Si Yuan, tulungan mo ako. Ama mo ako. Mula nang subukan mo akong patayin, hindi ka na aking ama. Miss, ikaw pala ang Inang Dragon? Nakakagulat ito. Anong problema? Hindi ba sapat ang lakas ko? Sapat naman, syempre. Medyo, hindi ko lang inaasahan. Ruo, ang lakas mo pala. Talagang nagulat ako sa'yo. Hindi ka naman. May itinatago kay Lola, di ba? Lola, sinabi ko sa iyo na malakas ako. At ako ang apo mo. Pamumunuan ko ang angkan ng bahay sa kadakilaan. Pai Ruo, ikaw talaga ang Inang Dragon? Shu Ziyuan, kahit na ikaw ang anak ni Shulao, ang nangyari noon, hindi ka kasali. Ayokong saktan ang mga inosente. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo? Hindi. Alam mo na gusto kita. Ako. Shu Ziyuan, nililinaw ko na dati. Hindi ko maintindihan kung ano sa akin ang kinasusuklaman mo. Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng isang pagkakataon? Si. Saka ko ibibigay sa iyo isang masusing pagsusuri. Sine. Bilang Inang Dragon, marami akong tao na sumusunod sa akin. Bilang pinuno ng Phoenix Society, marami rin akong tao na nagpapuri sa akin. Ngunit ang gusto ko ay na bilang Bairuo, isang ordinaryong tao, magkakaroon ng taong hindi ako iiwan. Kahit hindi ako ang Inang Dragon, walang kapangyarihan, may tao pa ring tutulong sa akin kapag may problema. Pero ikaw, Shu Ziyuan, noong ako, bilang tao, talagang nakatayo sa harap mo, tiningnan mo ba ako? Ano ang meron ka para iba ang tingin ko sa iyo? Ang kontrata ng kasal? Pasensya na, pero noong unang pagkikita natin, sinunog mo ito. Maaari mong isipin ito bilang tadhana. Tadhana. Tadhana, ikaw ay hindi karapat-dapat sa ginang. Sige, mga kapatid, ang bagay ay halos na ayos na. Tara na, kumuha tayo ng kwarto at maglaro ng mahjong.